Noong 1957 sa liblib na karagatan ng Santa Soledad, 3 explorer na sina Keiko, Lisho, at Billy ang sabay-sabay na tumapak sa isang mahiwagang isla. Mula sa sandaling bumaba sila sa bangka, naramdaman na nila na may kakaiba rito. Mula sa takot na mukha ng bangkiro. Mula sa takot na mukha ng bangkiro. Sa pagkabahala ng mga ibon, hanggang sa mga tingin na puno ng pag-iingat at pagdududa ng mga lokal, hindi doon nagtatapos. Sa gitna ng isla, natuklasan pa nila ang isang sinaunang haligi ng bato na may kakaibang mga simbolo, kasama ang mga tuyong dugo na dumadaloy pababa sa lupa. Ang 3 ay masiglang pumasok sa bar sa harap, at agad na bumungad sa kanilang paningin ang isang halimaw na mukhang matigas na salagubang. Hindi mapigilan ang kanyang kagalakan, mabilis na kinuha ni Billy ang kanyang kamera upang kumuha ng litrato. Nang makita ito ng isang lokal na lalaki, agad siyang sumugod upang pigilan si Billy. Nang akmang dadalhin na niya si Lisho, isa pang lokal ang pumihil sa kanya. Lumalabas na ang batas. Dito ay ipinagbabawal ang mga dayuhan na kumuha ng litrato, kung saan-saan. Pagkatapos ng walang ingat na kilos ni Billy, agad na napansin ng mga lokal ang 3. Lahat sila ay tumingin sa kanila na may tingin na parang bala, na parang gusto silang paalisin sa isla. Sa kasamaang palad, si Billy ay isa sa mga hindi marunong matakot at gustong masaktan. Naniniwala siyang may itinatago ang mga tao rito. Kaya gusto niyang manatili upang mas mag-explore. Sa sandaling ito, biglang lumapit ang bartender ng bar na si Lucia kay Billy. Inanyayahan niya ang explorer na sumayaw kasama niya. Pagkatapos ng ilang sayaw, nagsimulang magsalita si Lucia tungkol sa pangunahing problema. Pinayuhan niya si Billy na mabilis na dalhin ang kanyang mga kaibigan palabas ng isla dahil ang mga halimaw ang relihiyon ng mga tao rito. Sinasamba nila ang mga halimaw, itinuturing silang mga Diyos at gagawin ang lahat upang protektahan ang lihim na iyon. Ngunit ang mga babalang ito ay hindi pa rin makapigil sa pagkahumaling at pagiging mausisa ni Billy. Sinadya niyang itago kina Keiko at Lisho ang kwentong sinabi ni Lucia. Ngunit muling, lumapit si Lucia upang hikayatin ang grupo na mabilis na umalis sa isla. Upang kumbinsihin silang mapanganib talaga ang lugar na ito, nagpa siya si Lucia na ipagsapalaran at direktang dalhin sila sa lugar kung saan nakatago ang lihim ng mga tao rito. Bago pumasok sa kuweba, pinilit ni Lucia ang 3 na mangako na pagkatapos nilang makita ang lahat, tiyak na aalis sila. Sa daan papasok sa kuweba, nakita ng 3 explorer ang napakaraming malalaking insekto na nakakapit sa pader ng bato at sa dulo ng tunnel. Isang detalyadong larawan ng isang halimaw na may tentacle ang nakita. Sinabi ni Lucia na ito ang Diyos na sinasamba ng mga tao. Naniniwala silang kapag siya ay lumitaw, magdadala siya ng kasaganaan at kayamanan mula sa karagatan. Balik sa realidad, matapos dalhin ng grupo ni Hiroshi, si Keiko pabalik sa totoong mundo, ang ekosistema sa Isla ng Bungo ay ganap na nagbago. Ang mga nilalang, at lalo na si King Kong ay biglang naging mabangis, at mahirap kontrolin. Para kay Keiko, pagkatapos ng ilang dekada ng pag-alagala sa Access Mundi, labis siyang nagulat sa mabilis na pag-unlad ng Monarch. Mayroon silang isang malaking base sa gitna ng karagatan, at ito ang napakalaking pamana na personal na itinatag ng 3 explorer. Ngunit hindi makahinga si Keiko nang maalala ang sandali ng pagbitaw. Hiniling niya sa pamunuan ng Monarch na payagan siyang bumalik sa Isla ng Bungo upang sunduin ang kanyang matalik na kaibigan. Bilang tugon sa pakiusap ni Keiko, matatag na tumanggi si Deputy Director Natalia. Dahil hindi pa rin matukoy ng Monarch ang sanhi. Ang galit na pagtapak sa Isla ng Bungo. Dahil hindi pa rin matukoy ng Monarch ang sanhi. Ang galit na pagtapak sa Isla ng Bungo, ngayon ay parang pagtalon sa kamatayan. Samantala, sa Access Mundi, tulad ng hula ni Keiko, buhay pa rin si Lolo Lisho at nakangiti. Hindi lang si Keiko, determinado rin si Kate na iligtas ang kanyang lolo. Dahil kay Lolo Lee, nakita muli ni Kate ang kanyang ama at lola. Kung hindi dahil sa pagtulong sa kanyang pamilya, na magkasama muli, marahil ay payapa, at ligtas pa rin siya. Sa pagitan ng paglabag sa utos ng Monarch at pagpapabeya, kay Kate na mapanganib, pinili pa rin ni Hiroshi na sumama sa kanyang anak. Matapos makumbinsi ang kanyang mahirap na ama, muling humingi ng tulong si Kate kay Mai. Kailangan ni Kate si Mai, upang ilihis ang atensyon ng mga tauhan ng Monarch at tulungan ang 3 mag-ama, na makalusot sa kabin ng bangka. Nang sila ay handa ng maglayag, biglang tumakbo si Mai. Ang isang ekspedisyon ay hindi kumpleto kung wala ang babaeng may maitim na balat. Ang 4 na magkakaibigan ay nagpabilis at nagmaneho ng diretso patungo sa Isla ng Bungo. Ayon sa kalkulasyon ni Kentaro, 6 na oras na lang bago ang bagyo. Ito ay magsasara, at iyon din ang maximum na oras
na mayroon sila para ibalik si Lisho, dahil kung mas matagal pa, ang buong grupo ay mananatiling nakulong sa isla ng Bungo. Pagkatapos makatapak sa isla, agad na naramdaman ng apat ang malaking pagbabago sa mga nilalang doon. Nakita nila ang isang ibong may mahabang leeg, at pagkatapos noon, isang nakakatakot na halimaw na may kakayahang maglabas ng mga sinag ng kuryente. Nanginginig ang apat, nang biglang lumipad ang halimaw patungo sa kanila. Akala nila ay katapusan na nila, ngunit hindi. Ang halimaw ay naglabas lamang ng kaunting protina at umalis sa kagubatan. Muling nakaharap ang grupo ni Hiroshi sa hari ng isla ng Bungo. Mabuti na lang at mahimbing na natutulog si King Kong, kaya nakadaan pa rin sila. Ang apat na maliliit na tao ay dahan-daang naglakad sa katawan ni King Kong na ang mga mata ay hindi pa rin umaalis sa kanya. Sa loob ng kalahating segundo, akala nila ay magtatagumpay ang pagnanakaw na ito, ngunit hindi. Biglang, gumalaw si King Kong at inihagis ang kanyang malaking kamay patungo kay Mai. Mabilis na tumakbo si Kate at itinulak ang kanyang kapatid palayo at inilagay ang sarili sa mapanganib na posisyon. Buti na lang kay Kate, eksakto siyang nakatayo sa pagitan ng maliit na kamay ni King Kong. Samantala, sa Monarch na barko, upang patunayan kay Keiko ang kaguluhan ng isla ng Bungo, ipinakita ni Natalia sa kanya ang footage ng galit ni King Kong kahapon. May daan-daang empleyado ang Monarch at maraming advanced na kagamitan, ngunit hindi pa rin ito kayang pantayan ang matalas na mata ni Keiko. Sa loob lamang ng ilang segundo ng panonood ng video, agad niyang napansin ang kakaibang paglitaw ng isang kakaibang nilalang. Sinabi ng Monarch na ang isla ng Bungo ay teritoryo ni King Kong, kaya tiyak na sinusubukan niyang protektahan ang isla mula sa mga dayuhan. Mabilis na nakilala ni Keiko ang tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong nilalang. Binalaan ng babaeng doktor ang Monarch na maging lubos na maingat. Bagamat maliliit sila, palagi silang kumikilos ng maramihan. Sa sandaling ito, iniulat ng security team na palihim na nakapasok ang grupo ni Hiroshi sa isla ng Bungo. Pagkarinig nito, nagbago ang kulay ng mukha ni Keiko. Agad niyang hinimok si Natalia na magpadala ng tropa sa isla ng Bungo, kung hindi, mamamatay sila. Samantala, sinusubukan ng grupo ni Hiroshi na i-restart ang sistema upang buksan ang hatch. At pagkatapos ay natuklasan nila na ang electrical grid ay nasira ni King Kong. Kailangang pumunta si Kentaro at may sa power plant upang i-activate muli ang backup power. Nang maiwan na lamang si Kate at ang matandang lalaki, naglakas loob si Kate na sabihin ang mga bagay na matagal na niyang itinago sa kanyang puso. Kailangan pa ba ni Papa ng isa pang pamilya? Hindi pa ba sapat si Mama at ako? Matapat na sumagot si Hiroshi na minahal niya ang dalawang babae. Ang ina ni Kentaro ay nagtatrabaho din sa Monarch. Naiintindihan niya ang mundo ni Papa. At si Mama, sa tabi niya, si Papa ay nagiging sarili niya. Mahal na mahal ni Papa si Mama, ngunit sa panahong iyon, ang mga operasyon sa Monarch ay lihim pa rin. Hindi niya masabi kay Mama ang kanyang pinagdadaanan. Kasabay nito, sa power plant, pagkatapos, matagumpay na na-activate ni Kentaro at may ang backup electrical grid, isang anino ng halimaw ang biglang dumaan, na nagpatindig ng balahibo ng dalawa. Mabuti na lang at matalino at mabilis mag-isip si Kentaro. Inihagis niya ang flashlight sa sulok ng silid upang iliga ang halimaw. Ngunit napakabilis ng halimaw na ito. Sinundan nito si Mai at muntik na siyang mahuli. At sa pinakamapanganib na sandali, sumakay si Kentaro sa isang bulldozer at dinurog ang halimaw sa dingding. Samantala, sa Access Mundi, si Lolo Lisho ay nahaharap din sa isang nakamamatay na panganib. Isang malaking baboy ramo, na ang buong katawan ay natatakpan ng mga pangil. At tinik, ang handang lapain ng koronel, sa daan-daang piraso. Ilang minuto na lang at magsasara na ang storm wall. Pinayuhan ng mga inhinyero ng Monarch, ang rescue team na bumalik, ngunit determinado pa rin si Keiko, na lumipad patungo sa isla ng Bungo. Sa panig na ito, handa na ang hatch opening system, ngunit nag-aalangan pa rin si Hiroshi. Natatakot siya na hindi ito ang perpektong oras upang buksan ang hatch, at kung magkaroon ng anumang pagkakamali, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Hindi lamang si Hiroshi, maging si Keiko, ay pinigilan si Kate na pindutin ang activation button. Nawalan na siya ng isang pamilya at ayaw niyang mawalan ng pangalawang pamilya. Nag-alinlangan si Kate ng matagal, at pagkatapos ay bigla niyang naalala ang sandali nang bumitaw si Lolo Lisho, at bigla niyang pinindot ang button upang buksan ang hatch, na nagpadala sa rescue pod diretso sa Access Mundi. Nang makita ito ng baboy ramo, agad itong tumakbo palayo, at si Lisho naman ay mabilis na tumakbo patungo sa spacecraft. Ang pinaka-nakakatakot sa kanya ay ang biglaang pagbangon ng Titan X, isang nilalang na lumabas mula sa lupa. Ang bato ay nagtataglay ng hindi mabilang na mga galami sa katawan pagkatapos
Si Lisa ay pumasok sa rescue capsule, nagfasten ng seatbelt, at pinindot ang start button. Biglang may isang insekto na lumapit at sinubukang kagatin ang ulo ng koronel kahit na kailangan niyang lumaban sa maliit na espasyo. At sa limitadong kondisyon, ngunit nagtagumpay pa rin si Lisa. Napatayin ng halimaw na nagpapatunay na ang luya ay mas maanghang kapag ito ay luma na. Sa kabilang banda, pagkatapos lumitaw ang Titan X, agad nitong tinangay ang vice-presidente, na si Natalia at diretsyong tumakbo pababa sa dagat. Ang rescue capsule na nagdala kay Lisa pabalik ay lumitaw sa compound at sinira ang mga kagamitan. Binuksan ang tray ng tubig. Galit na galit itong hinabol ang Titan X, ngunit ang halimaw na tinaguri ang buhay na sakuna, ay nakalusong na sa dagat. Parehong napagtanto ni Lisa at Kiko, ang tunay na pagkakakilanlan ng halimaw. Ang mga galame ay bumagsak sa barko ng Monarch. Ang helicopter ay hindi lamang nagdala sa grupo ni Hiroshi pabalik, kundi may dala ring isang hindi kanais-nais na bisita. Matapos umalis ang vice-presidente sa laro, ang barko ay parang ahas na walang ulo. Walang sino man ang may kakayahang mag-utos ng labanan sa labas ng team habang ang mga empleyado ay nagkakagulo dahil sa Titan X. Biglang lumitaw si Liso. Ang koronel ay hiniling sa mga inhinyero na mabilis na sundan ang Titan bago pa ito makarating sa lupa, ngunit tumanggi ang team na sundin si So dahil siya ang gumamit ng dahas upang sakupin ang isang base ng Monarch. Hindi itinanggi ng koronel, ngunit ang pinakaapurahang bagay ngayon ay ang sundan ang Titan X upang maiwasan ang ikalawang araw ng kapahamakan. Kung ang team ay magpapatuloy sa paghihintay ng utos mula sa punong tanggapan, ang mga kahihinatnan ay magiging napakalubha. Nang marinig ito, si Tim ay nagising at inutusan ang mga nasasakupan na mabilis sundan ng halimaw na may mga galame, ngunit kinakailangang panatilihin ang ligtas na distansya habang ang lahat ay lumilipad. Samantala, sa loob ng cabin, si Hiroshi ay labis na nabalisa ng makatakas ang Titan X sa galit. Nagbitaw siya ng masamang salita na sana ay hindi na lang niya pinindot ang nakamamatay na button na iyon. Kasabay nito, pumasok si Kate at narinig ang buong kwento. Pumihit siya at umalis dahil akala niya ay inililipat ng kanyang ama ang sisi sa kanyang sarili. Hinabol siya ni Hiroshi, ang kanyang anak na babae. Hindi talaga siya nagmamalasakit kung kaninong kasalanan ito. Nangyari na, at kailangan nilang magpatuloy. Iyon ang desisyon ng kanyang ama. Siya ay laging nagpapatuloy, habang ang anak at ang ina ay naiiwan sa sakit. Kasabay nito, sa control room, ang mga inhinyero ay nagulat na ang target ay biglang bumilis. Sa kasamaang palad, ang barko ay nasa pinakamataas na bilis at kung tataas pa, malaki ang posibilidad na masunog ang makina. Itinuring ito ni Do na kinakailangang panganib, ngunit hindi sumang-ayon si Tim. Ayaw niyang gawing biktima ang 200 tao sa barko sa gitna ng karagatan. Habang nag-aaway sila, sa screen ay patuloy na lumilitaw ang babala na sa harap ay ang Straits ng Malacca, ang bottleneck ng maritime route kung saan 14 na barko ng mga mangingisda ang naipit at naghihintay na makadaan. Kung hindi agad susundan ng Monarch ang Titan, tiyak na ang daan-daang sibilyang mandaragat ay mamamatay. Habang nag-aalangan pa ang team, nagsalita si Sisi at nagtanong tungkol sa misyon ng Monarch. Sumakay sila sa barkong ito upang tuklasin at protektahan ang mundo mula sa mga halimaw. Ngunit ngayon ang kanilang buhay ay inilalagay ng mas mataas kaysa sa kapalaran ng mundo. Paano? Sa sandaling iyon, inutusan ng team ang mga nasasakupan na pabilisin. At nangangahulugan iyon na ang makina ay lalampas sa threshold ng kaligtasan. Ang bilis ay tumaas na, ngunit ang tanong ay kung ano ang gagawin nila kapag naabutan nila ang Titan. Kahit gaano kalaki ang barkong ito ay isang research at monitoring station lamang. Walang mga armas upang harapin ang napakalaking halimaw. Nang tila dead end na ang lahat, biglang napagtanto ni Lisa at Kiko ang isang mahalagang katotohanan. Ang Titan X ay tumutugon sa mga infrasonic frequency. At kung gagamit sila ng drone na naglalabas ng infrasound, maaaring makuha nito ang atensyon ng halimaw. Narinig ito ni Hiroshi at agad na nagboluntaryo na gayahin ang frequency ng Titan X. Magkakaroon sila ng 20 minuto bago ang mga barko sa strait ay tanggayin ito. Bumalik sa nakaraan noong 1957. Matapos obserbahan ang maselang mga ukit sa kuweba, napagtanto ni Billy na iyon ay isang mapa na nagtatala ng ruta ng paglipat ng halimaw. Nais niyang bumalik sa Santiago upang subukan ang teorya, pagkatapos ay tumakbo upang harapin ang ulo ng Titan, ngunit iba ang naisip ni Sisi. Naniniwala siyang na may itinatago dito na mas misteryoso, at kailangan ng tatlong ito na manatili upang mag-imbestiga pa. Iba-iba ang opinyon ng bawat isa, walang gustong magpatalo, at pareho silang maghihiwalay sila.
Si Keiko ay mananatili kay Lisho upang mangalap ng datos tungkol sa isla, habang si Billy naman ay hahanapin ang Titan. Nang mawala sa paningin si Billy, agad nagpa siya ang lalaking si Jose. Nahatulan ng kamatayan sina Keiko at Lisho. Humingi si Lucia ng kaunting panahon. Sigurado siyang makukumbinsi niya ang dalawang explorer. Huli na ang lahat, ang kapalaran nila ay nakatakda na. Samantala, sa loob ng kuweba, abala sina Keiko at Lisho sa pagtuklas ng mga misteryo ng isla. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang pagyanig sa ilalim ng lupa. Sa sandaling iyon, pumasok sina Lucia at Jose at inanyayahan ang dalawa na dumalo sa tradisyonal na pagdiriwang. Ngayong gabi, nagpanggap sila na ang mga tao dito ay napakamapamahiin. Natatakot sila na kung may mga dayuhan na darating, hindi nalilito ang isda. Dahil sa kabaitan ng mga katutubo, si Keiko at Lisho ay walang pag-aalinlangang pumayag. Tulad ng iba pang katutubong pagdiriwang, ang mga tao sa isla ay nagme-makeup din. Nang makulay at nakasuot ng kaunting damit. Nang malasing sina Lisho at Keiko, hinailan nila ang dalawa mula sa upuan at naghawak kamay sa paligid ng apoy. Pareho silang lalong nalasing. Sa sandaling iyon, muntik na silang maghalikan at maghawak kamay. Bigla, dinala ng mga taga-baryo sa sinaunang bato ang isang malaking isda. Hinailan nila ito pataas at pagkatapos ay direktang isinagawa ang ritual ng pag-aalay. Hindi pa nakakabawi sina Lisho at Keiko. Sa kanilang pagkabigla nang biglang pinahira ng lalaki ng dugo ang noo ni Lucia. Lumabas na siya ang pari ng isla. Matapos ang ritual, agad na nagtago ang lahat sa loob ng bahay. Nagtataka sina Lisho at Keiko, ngunit pumasok din si Lucia. Sinabi niya na binigyan niya ang dalawa ng pagkakataong umalis, ngunit hindi sila nakinig, at ang sikreto ng nayon ay mananatiling lihim. Hindi pa naiintindihan ng dalawa kung ano ang nangyayari, nang biglang narinig ni Keiko ang pagyanig. Ilang segundo lang pagkatapos, biglang lumabas ang malalaking insekto mula sa kuweba, at bumaba sa bayan na parang baha. Balik sa kasalukuyan, ang hindi kanais-nais na bisita ay nakatapos na ng pagkuha ng yelo at pumasok sa silid ng doktor. Sa barko ng Monarch. Nang dumaan ito sa silid ni Kate, agad niyang napansin ang kakaibang bagay. Sinundan niya ang bakas ng dugo sa dingding at nakita ni Kate ang halimaw. Lubos siyang natakot, ngunit nagpasya pa rin siyang manatili at harapin ito. Samantala, ang drone ng Monarch ay nakalapit na sa Titan, at 4 na minuto na lang ay makakaharap na ang halimaw sa mga barkong pangingisda ng mga sibilyan. Ang mas nakakabahala ay hindi kinagat ng Titan X, ang sonic waves na nilikha ng drone. Hindi ito kayang ilayo. Wala nang ibang paraan, kaya napilitan siyang sumugal. Siya ay nagpababa ng drone upang mas malapit na maakit ang Titan, ngunit ang natanggap lang nila ay isang nakakakilabot na paghampas ng buntot, at ngayon, wala na silang magagawa kundi babalaan ang mga barko sa unahan na magkalat. Balik kay Kate, matagal siyang nagpumilit ngunit hindi niya mahaila ang pin ng fire extinguisher. Sa pinakamapanganib na sandali, biglang lumitaw si Kentaro at sunod-sunod na nagpaputok ng 2 beses ng tumpak. Naghintay lang si Kate para dito at agad na sumugod, upang ibuhos ang lahat ng galit niya sa maliit na katawan ng insekto. Pagkatapos, nagpaputok pa si Kentaro ng 1 pang beses, ngunit hindi pa rin ito namatay. Sa halip, sumigaw ang insekto. Nang malakas, lumikha ng isang sonic wave na yumanig sa karagatan. Nagkataon, ang tunog na ito ay umabot sa Titanic, na naging dahilan upang agad na bumalik ang halimaw patungo sa barko ng Monarch. Habang hinahabol niya, ayos lang. Ngunit nang siya ang humabol, lahat ay nagkagulo. Nang malapit na ang halimaw, tumawag si Kentaro upang ipaalam kay Hiroshi ang tungkol sa insekto. Agad na naunawaan ni Lisho ang lahat. Ang target ng Titanic ay hindi ang barko ng Monarch, kundi ang insekto. Walang sabi-sabi, kinuha ni Lisho ang insekto at inilagay sa kano, pagkatapos ay ibinaba ito sa tubig, at inilayo sa barko. Sa oras na ito, ang barko ng Monarch ay nawalan na ng kuryente dahil sa sunog ng makina. Kung hahayaan ang Titan X na lumapit sa barko, para lang itong maging tanghalian, para dito. Upang protektahan ng lahat, si Coronel Shaw ay buong tapang na pinatakbo ang kano sa buong bilis. Nang malapit ng lunukin ng Titan X, ang kano, inihagis niya ang insekto mula sa barko at pagkatapos ay pinabilis ang makina, lumampas sa malaking alon, upang makabalik sa base. Balik sa panahon kung kailan ang dalawa ay tumatakbo palayo sa malalaking insekto, isinara ng masasamang taga-baryo ang lahat ng pinto, hindi sila pinapasok. Sa sandaling lumitaw ang Titan X mula sa tubig, napabulala si Lisho. O, Superman, sa kabutihang palad, pagkatapos ng paghampas ng mga galami ng halimaw, pareho silang ligtas. Nakita nila
ang mga insekto na lumalangoy patungo sa Titan. Nagbago ang kulay nito mula pula patungong berde bago ang Titan X lumubog sa malalim na dagat. Mabilis na ginamit ni Keiko ang camera. Matapos makuhanan ng litrato, hindi siya makapaniwala na ang walang isip na kilos na ito ay naglagay sa kanilang dalawa sa panganib. Lumabas ang mga taga-nayon mula sa kanilang mga bahay at pinalibutan. Ang dalawang mananaliksik. Pinilit nila si Keiko na ibigay ang camera, kung hindi ay gagamit sila ng marahas na paraan. Sinubukan ni Keiko na kumbinsihin sila na ibigay ang camera sa kanila, ngunit tumanggi siya. Sa tingin mo ba pagkatapos makuha ang camera ay pakakawalan nila tayo, Lucia? Nakiusap din siya sa mga taga-nayon na patawarin ang dalawa. Matapos makuha ang camera, dahil walang maniniwala sa kanila, kung walang ebidensya. Ngunit mas nag-aalala ang mga taga-nayon. Natatakot silang ang mga dayuhang ito ay susuwayin ng lahat, para patunayan ang sinabi ni Keiko. Bigla, isang lalaki ang bumunot ng kutsilyo para saksakin si Lisho. Mabuti na lang, at siya ay isang dating koronel kaya mabilis ang kanyang reaksyon. Agad niyang kinontrol ang lalaking iyon, at ginamit pa siyang panangga, para makatakas si Keiko. Pagkatapos umalis ng barko ng Monarch, tahimik silang lumisan ng walang palem. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sinisisi ni Keiko ang kanyang sarili dahil sa pagpapakawala sa Titan X, at ang pinakamabuting paraan para makatakas sa pagdurusa ay ang paglimot. Samantala, sa barko, ang lahat ay nag-iisip kung paano itatago ang dambuhalang Titan na iyon mula sa mundo. Narinig ni Hiroshi at Keiko ito at nagmungkahi ng ideya, sa halip na hintayin itong lumitaw. Gagayahin nila ang dalas ng tunog, na tanging Titan X lamang ang nakakarinig. Matapos ilayo ang halimaw mula sa lupain, magpapatuloy sila sa paghahanap ng paraan para harapin ito. Ang kagamitang tumutulong sa paggawa ng tunog ni Hiroshi ay nawasak na ni King Kong sa isla ng bungo. Ngayon, ang tanging paraan na lang nila ay bumalik sa lumang pagawaan ni Hiroshi sa Tokyo para hanapin ang orihinal na disenyo. Kakapirma lang ng plano nang dumating si Jason, isang opisyal ng Apex. Dahil nawala ni Tim ang bakas ng Titan X, kaya ang Monarch din ay nawalan ng pansamantalang kontrol sa operasyon. Nagagalit na tinawagan ni Tim ang direktor ng Monarch para sabihin kung bakit ang isang pribadong korporasyon ay may karapatang makialam sa operasyon ng organisasyon. Sinabi ng direktor na nakinig siya kay Lisho sa halip na sa utos nito, at ngayon ang resulta ay nawala pa rin ng Monarch ang bakas ng Titan X at maaari itong lumitaw kahit kailan. Pinayagan ng direktor ang Apex na sumali sa operasyon dahil nangako sila na magbibigay ng teknolohiyang makakatulong sa paghahanap sa Titan, bago pa man ito makapasok sa mataong lugar. Hindi hinayaan ni Tim na magpaliwanag. Ang direktor ay nagbigay ng ultimatum na kailangan niyang ibigay ang dahilan at si Keiko sa headquarters agad-agad. Sa gitna ng isang lalaking nakasuot ng itim at isang magkaparehang sinusubukang iligtas ang mundo, si Tim ay natural na pipiliin ang dalawang matandang may karanasan at likas na galing sa pangangaso ng halimaw. Lihim niyang tinulungan ang buong grupo na tumakas mula sa barko ng Monarch gamit ang bangka, pagkatapos ay lumipad ng diretso sa Tokyo. Pagdating sa lungsod, bumungad sa kanila ang utos na hulihin sina Keiko at Lisho. Mabilis na nagtungo ang grupo sa pagawaan ni Hiroshi. Nang makita ang mga gawa ng kanyang anak, si Keiko ay hindi napigil ang mamangha sa likas na talino nito sa paggawa. Ang teleponong tumatawag sa Titan ni Dr. Suzuki Hiroshi ay nakabuo ng isang kagamitang mas maliit ngunit mas malakas ng ilang beses. Para muling ma-activate ito, kailangan ni Hiroshi ng mas maraming mga pyesa at ang orihinal na circuit diagram na nakatago sa opisina. Sila ni Kentaro ang bahala sa teknikal na bahagi, habang ang pagpapadala ng circuit diagram ay kailangang ipaubaya kay Keiko at Lisho. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, si Tim ay palihim na hinanap ang henyong si Mai. Siniguro niya na ang korporasyong iyon ay may masamang balak na may kinalaman sa kanilang sariling interes. Kung hindi magiging maayos ang lahat, malaki ang posibilidad na mangyayari ang ikalawang trahedya. Dahil dito, gusto niyang pakiusapan si Mai na maging especially iya sa Apex. Hindi ba't ang babaeng direktor doon ay hangang-hanga sa talino ni Mai? Pagbalik sa Keiko at Lisho, ang dalawang matanda ay abala sa paghahanap ng mga file nang biglang makita ni Keiko ang larawan ng pamilya ni Hiroshi. Ngayon lang niya napagtanto na sina Kate at Kentaro ay hindi magkapatid sa ina. Tinanong ni Keiko ang dahilan, ngunit siya ay hindi taong mapagtanong. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, tanungin mo si Hiroshi. Pagkarinig nito, hindi napigil ang sabihin ni Keiko na marahil sa ating lahat ay may mga sikreto noong panahon na tayo ay bumalik. Pareho silang hinahabol ng mga taga-nayon para makatakas mula sa pagtugis.
Kinuha ni Lisho ang rolyo ng pelikula, at iniwan ang kamera, pagkatapos ay hinayla niya si Keiko sa ibang direksyon habang hinahabol sila ng mga taga-nayon. Karamihan sa kanila ay nahulog sa bitag ni Sho. Ang leader lang ang nakatingin pa rin sa direksyon ng bangin kung saan sila nagtatago sa ilalim. Mabuti na lang at nakialam si Lucia para kumbinsihin ang lalaki na ang dalawang mananaliksik ay tumakbo sa kabilang direksyon. Pagkaalis ng leader, humakbang pa si Lucia ng ilang beses at nakita ang paa ni Sho, pero itinago pa rin niya ang sikreto para iligtas sila hanggang sa mawala ang mga taga-nayon bago sila nagpatuloy sa pagtakas. Sa kabutihang palad, may nakita silang pansamantalang bahay para magtago. Ipinasok ni Sho si Keiko sa loob at sinimulang gamutin ang sugat ng dalagang siyentipiko. Natatakot si Sho na mahuli rin sila kaya inutusan niya itong dalhin ang kamera. Siguradong matutuwa si Billy kapag nakita ang larawan ng Titan X, pero si Sho ay hindi natatakot mahuli at wala ring pakialam sa tuwa ni Billy. Hindi niya kayang iwan si Keiko at maghihintay siya hanggang sa makalakad na ito. Buong gabing iyon, hindi pumikit si Lisho kahit saglit para bantayan si Keiko. Nang makita ang sugat sa tiyan ni Sho, agad na tumakbo si Keiko para tulungan siyang maggamot, pero dahil sa pagiging matigas ng ulo, ayaw ni Sho na makita ni Keiko ang kanyang kahinaan. Pinagalitan niya ang dalaga dahil laging naghahanap ng panganib, habang siya naman ay hindi maintindihan kung bakit patuloy na sumusunod kay Keiko. Halos pabulong niyang sinabi, kung hindi ka titigil, maaari kang umalis, pero hindi kita kayang iwan. Pagkasabi nito, pareho silang nagpadala sa kanilang damdamin. Lumalabas na ito ang sikretong nila na nabanggit ni Keiko. Pagbalik sa kasalukuyan, matapos makuha ang mga file, sina Keiko at Sho ay nakipagkita kay Hiroshi. Kusa namang hinayla ni Sho si Kentaro para bigyan ng oras ang mag-ina na mag-usap. Hindi na. Nagpaligoy-ligoy pa si Keiko at diretsong tinanong ang anak tungkol sa 2 beses na pagpapakasal nito. Hiroshi, hindi sa ganoon, mahal ko lang ang 2 babaeng ito. Nakikinig lang ako sa tibok ng puso ko, inay. Pagkarinig nito ni Keiko, bigla siyang napaisip sa araw na iyon matapos ang isang gabing puno ng damdamin kasama si Sho. Nang hindi na alam ang gagawin, biglang bumalik si Billy, sakay ng isang rescue boat. Pagkakita kay Billy, agad na niyakap at hinalikan ni Keiko si Billy. Kahit masakit, kailangan itong tanggapin ni Sho dahil nilabag niya ang isa sa 3. Bawal ang huwag pumatol sa asawa o kasintahan ng kasamahan. Samantala, sa headquarters ng Apex, palihim na nag-hack si May sa mga lihim na data ng korporasyon at natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Lumalabas na bawat kilos ng grupo ni Hiroshi ay sinusubaybayan na nila simula pa noong tumapak sila sa Tokyo. Hindi malinaw ang layunin ng Apex, pero ninakaw nila ang mga mahahalagang sample ni Hiroshi nang bumalik ang grupo. Sa mesa ay may natira na lang na ilang kalat na pyesa. Ilang segundo lang, ang impormasyon tungkol sa Titan X ay agad na kumalat sa buong mundo. Si Kate ay sumasayaw para makalimot sa isang bar nang biglang tumunog ang red alert. Nagkagulo ang mga tao kaya nagalit ang dalaga. Sabi ko na nga ba, dapat pinakawalan na iyon, wala namang mangyayari. Bakit kailangang lahat sila ay ituring na halimaw, Kate? Mag-isang bumalik sa lugar kung saan naganap ang trahedya ng Titan. Natatakot siya na baka maulit ang nakaraan. Umiyak ng malakas si Kate, at napaluhod na lang sa kawalan. Bumalik ang panahon sa taong 1957, matapos matanggap ang liham. Pag-ibig mula kay Keiko. Lee, mahal na mahal kita. Talagang mahal kita at laging mamahalin. Pero ang puso ko ay para kay Billy. Kaya ang nangyari sa ating dalawa ay hindi na dapat maulit. Sisirain ito ang lahat ng ating binuo. Kung may susunod na buhay, siguradong tayo ang para sa isa't isa. Pagbalik sa kasalukuyan, si Hiroshi ay galit na galit. Ang pagkuhalang ng mga materyales para makagawa ng makina ay sapat na para pumatay ng milyon-milyong tao ang Titan. Huwag na nating pag-usapan ng iba pa. Sinubukang pakalmayin ni Keiko ang anak na babalik sila sa Monarch para pabilisin ang proseso, pero biglang nagalit si Hiroshi. Sa kanya, inay, lagi mo nalang iniintindi ang Monarch. Ganoon din si Billy, pareho kayong mas mahalaga ang paghabol sa mga halimaw kaysa sa akin. Natulala si Keiko pagkarinig nito. Nagpatuloy si Hiroshi, noong 11 taong gulang ako, ipinadala niyo ako sa Miami, at tuluyang nawala. Lumalabas na noong panahong iyon, si Hiroshi. Dahil sa paghahanap ng pantasa, hinalugog niya ang mga kagamitan sa loob ng kahon ng kanyang lolo at pagkatapos ay kinuha ang liham na kay Keiko. Ipinadala para sa koronel, nahulog ito at nabasag si Billy. Dala ang liham pamamaalam para kay Hiroshi, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay. Sa kanyang walang katapusang paglalakbay, sumunod siya sa kanyang landas. Sa rutang pinagdaraanan ng Titan X, iginuhit niya ang mapa,
pagkatapos ay iniwan. Lahat ng ito para sa mga susunod na henerasyon, naging tanyag siya. Sa titulong buhay na sakuna, ang Titan X ay talagang nagdudulot ng takot. Isang nakakatakot na takot sa mga barko sa karagatan. Lahat ng target na nasa daan ng halimaw ay dinudurog ng mga galamin nito. Batay sa mga markang naiwan, mabilis na natukoy ng teknikal na koponan ng Apex ang direksyon. Sa 23 na oras na natitira, makakarating ito sa San Francisco, ang bayan ni Kate at kung saan siya kasalukuyang nagpapahinga. Nang magtipon ng grupo ni Hiroshi kasama si Mai, nakatanggap sila ng masamang balita. Labis na nag-aalala si Hiroshi, namula ang kanyang mukha at nagpilit na lumipad papuntang San Francisco upang iligtas ang kanyang anak, ngunit tinutulan ito ng lahat dahil tiyak na magulo ang lungsod. At kahit na mailigtas ni Hiroshi si Kate, hindi pa rin magbabago ang direksyon ng Titan. Kaya't ang ibang tao ay tiyak na malalagay sa panganib. Ayon kay Coronel Shaw, kailangan nilang makuha muli ang prototype ni Hiroshi upang mailipat ang direksyon ng Titan X bago ito makarating sa San Francisco. Samantala, si Kate ay naglalakad ng tila naliligaw sa gitna ng kaguluhan, nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita si Ki, isang magulang ng estudyante, na dating tinuturuan niya. Lalo na noong araw ng kalamidad ng Titan, iniligtas ni Kate ang batang iyon mula sa boss. Dahil sa kanyang ginawa, nabuhay ang bata at lumaki. Ang hindi inaasahang pagkikita na ito ay lubos na nagbago sa paniniwala ni Kate. Umuwi siya at tiyak na nagpaalam sa kanyang ina. Alam niyang kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Hindi na siya maaaring tumakas at hayaang pasanin ng iba ang halimaw na iyon. Kahit ayaw ng kanyang ina, napilitan itong tanggapin at hinayaan siyang umalis. Sa kabilang banda, gamit ang kanyang husay bilang isang henyo sa IT, mabilis na natagpuan ni Mai ang impormasyon ni Kevin, isang environmental technician na may access sa mga basement ng Apex. Ang plano ay ganito, magpapanggap si Mai na isang party girl at makikipagkwentuhan sa mga lalaki sa bar. Pagkatapos, papasok si Lisho na naka-skin tight shirt na may nakasulat na huwag mo akong pakialaman. Siyempre, ito ang bar kung saan umiinom si Kevin para magpakalasing. Sinadya niyang gumawa ng gulo, nagkunwaring lasing at nagmumura ng malakas. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ni Mai at inasar ang mga kabataang babae para mainis ang mga lalaki. Natural, tumakbo ang lalaking lasing kanina upang gumanap na bayani matapos itulak si Shaw na nagkunwaring inatake sa puso. Sumigaw si Kentaro na inaatake siya sa puso upang humingi ng tulong. Agad na tumakbo si Kevin, dating rescuer kaya bihasa sa pagbibigay ng first aid. Samantala, kinuha ni Kentaro ang bag ni Kevin at iniabot kay Mai na nasa labas. Kinopya ni Hiroshi ang code mula sa alarm device ni Kevin at ibinalik ang lahat. Halos 4 na oras bago mag-landfall ang Titan, nagsimula ang ikalawang bahagi ng plano. Una, pumunta sila sa bahay ng direktor ng Apex at pinutol ang ignition wire ng kanyang sasakyan. Ito ay upang bigyan ng dagdag na oras si Mai upang i-hack ang system. Matapos ang ilang minutong pag-hack, sa wakas ay natagpuan ni Mai ang daan patungo sa alarm software. Nang pindutin niya ang button para i-activate ang radiation leak alarm, tumunog ang alerto sa buong gusali. Agad na lumabas ang mga empleyado, at nagkunwari si Mai na sumama sa kanila ngunit bumalik nang hindi napapansin. Samantala, pumasok ang grupo ni Hiroshi na naka-radiation suit at nagtungo sa loob upang hanapin ang device. Nang tanggalin nila ang mga protective suit, namangha sila sa nakita, lihim na dinakip ng Apex ang mga nilalang mula sa isla ng Bungo. Ang mga ito ay nakakulong sa mga basement ng gusali, ngunit wala silang panahon para dito. Dahil ang unang prioridad ay ang baguhin ang direksyon ng Titan. Hinati nila ang grupo sa 3 pangkat. Una, sina Coronel Shaw at Kentaro. Pangalawa, mag-ina na sina Hiroshi at Kate. At panghuli, si Mai. Sina Shaw at Kentaro ang may tungkulin na bantayan ang mga kamera at gabayan ang grupo na kumuha ng device. Habang si Mai ay nakaupo sa bar, patuloy na umiinom si Kevin at nagdudulot ng gulo. Pagkatapos, nilapitan niya si Mai at sinimulan siyang asarin, na nagresulta sa isang mainit na palitan. Sinubukan niyang isumbong si Shaw ngunit nagkunwari itong inatake sa puso, na pinagtulungan ng mga bystanders. Sa halip na tumulong, kinuha ni Kentaro ang bag ni Kevin at tumakbo palabas. Agad na sinundan ni Mai si Kentaro at dinukot ang device mula sa bag. Nang makita ito, alam ni Mai na ito na ang kanilang tiket upang iligtas ang San Francisco. Samantala, si Kate ay nakarating sa kanyang lumang apartment at nagulat na may nakita siyang pamilyar na mukha. Ang kanyang ama, si Hiroshi, ay nakatayo roon, at sa unang pagkakataon, magkasama silang nagplano. Ipinaliwanag ni Hiroshi ang kanilang plano, at nagpasya si Kate na sumama sa kanya matapos malaman ang katotohanan. Lihim silang pumasok sa gusali ng Apex, gamit ang mga id na kinuha nila mula kay Kevin. Nakarating sila sa laboratorio kung saan itinatago ang prototype, at doon ay natuklasan nila ang malupit na eksperimento ng Apex.
Ang prototype ay isang device na maaaring kontrolin ang Titan, na ipinaliwanag kung bakit ito patungo sa San Francisco. Kinuha nila ang prototype ngunit na-trigger ang isang alarm, na nagresulta sa isang habulan sa loob ng gusali. Sa tulong ni May na nag-hack ng security system, nakalabas sila ng ligtas. Sa labas, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Shaw na nasa daan na siya kasama ang Titan. Mabilis nilang inactivate ang prototype, at agad na nagbago ang direksyon ng Titan patungo sa karagatan. Napabuntong hininga ang lahat, at napansin ni Kate at Hiroshi ang isang hindi inaasahang sandali ng pag-unawa sa isa't isa. Ngunit hindi pa tapos ang laban, dahil may bagong banta na paparating mula sa silangan. Isang pulang babala ang kumalat sa mga screen, na nagpapakita ng isa pang Titan na papalapit sa Hawaii. Si Rodan, ang halimaw na may nagniningas na pakpak, ay hinahamon ang supremacy ng Monarch. Sa gitna ng kaguluhan, alam ni Kate at Hiroshi na kailangan nilang kumilos muli. Nagpaalam si Kate sa kanyang ama, na nangangakong magkikita muli sila. Samantala, nagpaalam si May kay Kentaro, na nagpapasalamat sa kanyang pagkakaibigan. Tumulak si Shaw kasama si Keiko, na handang harapin ang bagong hamon. Sa huling eksena, pinagmamasdan ng pamilya Randa ang mga bituin, alam nilang magkakasama sila kahit sa anumang pagsubok. Ang mga Titans ay maaaring maging simbolo ng takot, ngunit para sa kanila, ito ay paalala na ang pag-asa ay laging makakamit kung magtutulungan. Ang paglalakbay ay mahaba, ngunit handa silang harapin ang anumang darating. Natapos ang episode, ngunit ang kwento ng Monarch at ng pamilya Randa ay patuloy. Sa susunod na episode, mas malalim pa ang kanilang tuklasin ang mga lihim ng Axis Mundi. Ang bawat hakbang nila ay may kahalagahan, at ang bawat desisyon ay may kahihinatnan. Ngunit sa ngayon, sila ay magkakasama, at iyon ang mahalaga. Ang mga laban na pinagdaanan nila ay nagpatibay ng kanilang samahan. At habang papalapit ang bagong bukang liwayway, handa silang sumalubong dito. Dahil sa huli, ang pamilya at pag-asa ang siyang gabay nila sa lahat ng panahon. Doon, papasok siya sa opisina ng direktor para i-hack ang kanyang computer para malaman ang lokasyon ng device. Pagkatapos makuha ang impormasyon, magpapatuloy siya sa pag-hack, sa pamamagitan ng 2 layer ng seguridad at bubuksan ang lahat ng pinto para sa mag-ina ni Hiroshi. Kasabay nito, sa base ng Monarch, ang koponan, ay labis na nag-aalala sa kainahinalang plano ng Apex. Talaga bang naniniwala sila na isang naval fleet, ang makakayanan na mabaril ang Titan X, nang tanungin ng koponan, ang Apex ay sumagot lamang ng pabalang at tumalikod. Bumalik sa grupo ni Hiroshi, pagdating nila sa huling pinto, biglang inaalis ang radiation alert. Mas masahol pa, naroon na si Director Holland ng maaga kaysa inaasahan. Nang umakyat si Holland, agad na pumasok si May at nagmungkahi ng paraan upang ayusin ang security glitch sa computer screen ni Holland. Sa oras na ito, ang screen ay bukas pa, at ang huling pinto ay hindi pa mabuksan. Nag-aalala si May, ngunit biglang nagsalita ang babaeng direktor. Sinabi niya na ang Apex ay naglalayong mamuhay kasama ang mga Titan. At upang patunayan ito, may ipapakita siya kay May. Hindi na natitira ang maraming oras at ang device ay hindi pa nakuha. Kaya nag-alala si Solo. Matagal na nag-isip si Kentaro, bago nagmungkahi ng isang napakatapang na plano. Palayain ang mga nilalang sa isla ng bungo, mula sa kulungan upang magdulot ng kaguluhan. Kasabay nito, si May ay nakasaksi sa teknolohiyang kanyang nilikha. Dahil sa kanyang code, kayang kontrolin ng Apex ang mga kakaibang nilalang, sa pamamagitan ng paglikha ng mga neural pathway sa utak nito. Nang maayos na ang proseso, biglang binura ni May ang code na nagdulot ng paghinto ng pananaliksik. Kung ipagpapatuloy ni May ang proyekto, ang mga mababangis na nilalang ay mapapaamo, at ang araw na ang sangkatauhan ay mamumuhay, kasama ang mga Titan ay hindi na malayo. Sa pagkakita ng himala na kanyang nilikha, may kakaibang kaba si May. Samantala, pinipili ni na Lolo So at Kentaro ang pinakaligtas na nilalang upang buksan ang lock. Pumili sila ng isang uri na mukhang matinik ngunit kumakain lamang ng gulay. Nang magdulot ng kaguluhan ng mga nilalang sa lobby, mabilis na binuksan ni May ang huling pinto para sa mag-ina ni Hiroshi upang pumasok. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay ang device, naganap ng naalis. 20 minuto na lamang, bago dumating ang Titan X sa lupa. Lahat ng pag-asa ay naglaho. Tapos na ang lahat para sa San Francisco. Ngunit hindi pa huli ang lahat. May naghinala siya at inutusan ng koponan na patayin ang lahat ng kagamitan ng Apex at buksan ang sistema ng Monarch. Ang signal ay nagpakita na ang target ay hindi sapat na malaki upang maging isang Titan. Ang kanilang hinahabol ay sa katunayan isang balina. Samantala, hindi pa alam ni Hiroshi ang tungkol dito. Sinisi niya ang kanyang sarili at sinabing, sana hindi na lang siya nakinig sa koronel.
Ngunit, nang mabalitaan niyang kinansela ng Monarch ang alert, nakahinga siya ng maluwag. Sa kasawian, may swerte pa rin. Kahit naalis ang device, natagpuan nila ang isang napakahalagang mapa ni Billy. Lumalabas na matapos makuha ang mga dokumento ni Billy, dinala ito ng Apex upang ipagpatuloy ang pananaliksik. At tila lahat ay ayon sa isinulat ni Billy. Ang Titan X ay gumagalaw ayon sa ruta ng migrasyon. Dala ang mapa, lumabas ang buong grupo upang hintayin si Mai, ngunit hindi siya nakita. Lumalabas na pinili ng babaeng hacker na manatili sa Apex. Nais niyang pigilan ng Titan X sa kanyang sariling pamamaraan. Pagkatapos makipagkita kay Kate at Hiroshi, malinaw na noon ay kalmado siya. Ngunit matapos basahin ang liham na ipinadala ni Keiko kay Lee, siya ay bumagsak. Ngayon, naiintindihan ni Hiroshi kung bakit siya iniwan ni Billy. Noong siya ay 11. Siya ay galit, bigo, at walang magawa, kundi ibalik ang liham kay Keiko. Ipinaliwanag niya na, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ang mga salitang ito, ay parang huling patak ng tubig na umapaw, na nagtulak kay Hiroshi upang sabihin ang lahat, ng kanyang mga sama ng loob kay Keiko. Nang marinig ito, hindi napigilan ni So na magsalita. Lumapit siya kay Hiroshi at sinabing, may kasalanan si Keiko, at ako'y nagkamali. Ngunit sino sa atin ang walang kasalanan, ako man o ikaw? Sumang-ayon si So na, may karapatan si Hiroshi na magalit, ngunit hindi ba't itataboy niya ang kanyang ina? Sa halip na ituring na swerte na natagpuan niya siya. Bukod pa rito, ang mga pangyayaring iyon ay matagal nang nakalipas. At ang pag-ibig sa dalawang tao ng sabay ay hindi ba't si Hiroshi? Ang higit na nakakaunawa, sa kabila ng alitan ng mag-ina. Kailangan ng buong grupo na magpatuloy sa soledad, ang kakaibang nayon na iyon. Noong mga panahong iyon, halos, mahanap nila ang mga sagot na hinahanap nila, ngunit hindi pa nila alam, na mas malalaking hamon ang naghihintay sa kanila roon. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy sila sa paglalakbay ng may pag-asa. Handang harapin ang anumang darating sa kanilang landas. Kaunting-kaunti na lang at mamamatay na tayo. Sa ngayon, pinangungunahan ng Apex, sa pamumuno ni Holland, ang paghahanda para sa pagpapaamo ng Titan. Narito rin si Mai, at gaganap siya ng napakahalagang papel sa misyong ito. Upang maging maayos ang lahat, patuloy na. Nililinlang ng Apex ang Monarch tungkol sa ruta ng Titan X. Matapos ipaalam ni Lisho, sinubukan ni Tim na kumbinsihin ang direktor na payagan siyang magpadala ng tropa sa Santa Soledad. Ngunit, hindi niya maaaring pagdudahan ng Apex nang walang konkretong ebidensya. Dahil ang mga nasa likod ng korporasyong iyon ay mayroong mataas na kapangyarihan. Kung magkamali sila, ang kanilang mga ulo ay ilalagay sa paglilitis ng mundo. Samantala, ang grupo ni Hiroshi ay patungo sa isla ng Santa Soledad. Ayon kina Lisho at Keiko, kung tama ang kalkulasyon ni Billy, lilito muli ang Titan sa loob ng 6 na taon. Ngunit nang i-activate nila ang aparato sa isla ng Bungo, mukhang gin-icing nila ang halimaw at inilabas ito mula sa Access Mundi. Lumapag ang grupo sa isang kagubatan na malayo sa nayon upang hindi sila matuklasan ng Apex. Tinatanong ni Lola Keiko si Lisho kung bakit niya pa rin itinatago ang liham. Sumagot si Lisho na iyon ang tanging natitira sa kanya. Minsan, kapag binabasa niya ito, pinupuri niya ang sarili sa kanyang marangal na pag-uugali. Gusto ni Keiko na humingi ng tawad kay Hiroshi, ngunit pinigilan siya ni Lisho. Kung hihingi ka ng tawad ngayon, hindi ka niya patatawarin. Bigyan mo siya ng mas maraming oras para mag-isip. Sa likod, sina Kentaro at Kate ay nag-uusap din tungkol sa kanilang Papa Hiroshi. Galit pa rin si Kate kay Papa. Iniisip niya na, iniwan siya nito, ngunit ang totoo, sa loob ng 2 taon na nawala si Kate, nasaksihan ni Kentaro ang pagbagsak ni Hiroshi. Halos hindi na nakakatulog si Papa ng buong gabi. Nagpatuloy pa sila ng kaunti, at nakita ng grupo ang isang outpost ng Monarch. Nang buksan ng pinto, natuklasan ni Keiko na nanirahan dito si Billy. Ang ebidensya ay ang drawing ni Hiroshi na nasa kama pa rin. Inamin ni Hiroshi na nang basahin niya ang liham, napuno ang kanyang puso ng galit dahil sa ginawa ng dalawa kay Billy. Ngunit ngayon, gama ng pakiramdam ni Hiroshi dahil lumabas na hindi siya iniwan ni Billy dahil sa dugo, hindi dahil sa hindi na siya mahal nito. At saka, napagtanto niya na ang mga taong binaygo niya, ang mga pagkakamaling iyon ay kanya lamang. Si Inay ang may responsibilidad sa kanyang bahagi, at siya ang may responsibilidad sa kanyang bahagi. Samantala, sa karagatan, ang barko ng Monarch ay patungo sa Santa Soledad nang bigla silang makasalubong ng Titan X. Napakalapit ng distansya kaya hindi sila nakapag-dive, ngunit sa kabutihang palad. Dahil malapit na ang halimaw sa kanyang destinasyon, dumaan lang ito sa ilalim ng barko.
Alam na alam ng Apex iyon, at sila pa nga, ay umaasa sa paglitaw ng Titan X, upang subukan ang bagong imbensyon ni Mai. Sa kabilang banda, ang grupo ni Hiroshi ay lihim na nagtatago sa isang bahay malapit, sa Synapse Warhead Launcher. At saka, nakita nila si Mai. Hindi pa, talaga siya handa dahil ang code ay mayroon pang maraming hindi inaasahang panganib. Nang walang tao sa paligid ni Mai, lumabas si Lee Shaw at tinawag ang hacker upang kausapin. Pinayuhan niya ang lahat na huwag hadlangan ng pagsubok ng Apex. Nakagawa sila ng malaking pag-unlad at posibleng makontrol ang mga Titan. Ngunit malinaw na ang hindi inaasahan ni Mai ay kung sino talaga ang nagkokontrol. Sa kanila ang Apex ba o ang mga nasa likod ng korporasyong iyon? Kung talagang naniniwala sila na iyon ang solusyon, bakit kailangan itong itago? Ang sagot ay maaaring isang sabuatan upang gawing sandata ang mga Titan para sa mga puwersang makakakontrol sa kanila. Ang pagkontrol sa kanila ay nangangahulugan din ng paglikha ng araw ng paghuhukom ayon sa gusto. Sa tamang sandaling ito, biglang lumindol ang lupa. Ang mga matitigas na beetle ay lumabas mula sa kanilang mga lungga at mabilis na gumapang patungo sa baybayin. Mabilis na tumakbo ang grupo ni Hiroshi patungo sa launcher na may layuning sirain ang drone na nagdadala ng Synapse Warhead. Nang matuklasan ito, agad na pinapaalis ng Apex ang drone ng maaga. Dahil sa pagpipilit na manatili, nazama siya sa baha ng matitigas na beetle. Sa kabutihang palad, nakatago siya sa likod ng isang balon kaya nailigtas ang kanyang buhay. Nang dumaan ang kawan, tumakbo ang grupo upang hilahin si Lee Shaw papasok. Sa tamang sandaling ito, lumitaw din ang Titan mula sa tubig. Nakita ni Kate ang kadakilaan ng halimaw, at natigilan siya na para bang gusto niyang hawakan ang Titan X. Nang hindi niya makita ang kanyang anak na babae, si Hiroshi ay nagmadaling lumabas upang tingnan. Siya ay labis na natakot nang makita niya si Kate na ilang metro lamang ang layo mula sa Titan. Sa sandaling ito, sa kalangitan, ang drone ay lumilipad sa paligid ng ulo ng halimaw, at pagkatapos ay biglang nagpaputok ng isang warhead ng direkta sa Gal-Amay. Ang Synapse ay na-upload. Nagdulot ito ng matinding sakit kay Titan X, at ang malakas na sigaw nito ay nakabingi. Parang sisibog ang utak. Ang malungkot na balita ay ang Synapse system ay overloaded dahil sa napakalaking neural mass ni Titan X. Sa kabutihang palad, kailangan namin ng mas maraming oras upang pag-aralan ang istruktura ng mga higanteng nilalang. Masakit bago. Ang pagsalakay ng Synapse ni Titan X ay nagpa siya na maglaro ng malaki. Ginamit nito ang mga sungay nito upang hiwain ang sasakyang panghimpapawid. Napansin ito ni Hisashi na natuklasan ang katotohanan. Nagmamadali niyang isinama si Kate palayo sa danger zone. Pero ang sasakyang panghimpapawid ay napakalaki kaya't nang bumagsak ito ay tumama kay Hisashi. Si Kate ay mapalad na nakaligtas, ngunit ang kanyang ama ay hindi. Isang malaking sugat sa tiyan ang nagdala kay Hiroshi sa kritikal na kalagayan. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Kate at humingi ng tawad. Sa mga pagkakataong hindi niya nakasama sa buhay ng kanyang anak, humingi siya ng tawad sa mga kasinungalingang sinabi niya. Yamakap si Kate nang mahigpit kay Hiroshi at kinanta sa kanya ang awit na dating inaawit ng kanyang lola upang patulugin siya. Kasabay nito, ang Monarch, sa pamumuno ni Tim, ay dumating na sa isla. Inutusan niyang ay lockdown ang lugar at itago ang lahat, kabilang ang mga nasirang kagamitan. Isang mataas na opisyal ng Apex ang nagawang makuha ang mga kumpidensyal na datos at umalis sa pamamagitan ng sasakyan. Nang matapos ang awit ni Keiko, pumikit ng tuluyan ang mga mata ni Hiroshi. Palimsa, isang alamat ng Monarch. Ang paglalakbay ng henyo sa teknolohiya ay formal nang nagwakas dito. Ilang sandali lamang, 2 linggo ang nakalipas, matapos lihim na pumasok si Kentaro sa isla ng bungo upang mag-sketch, nagkaroon siya ng isang makabuluhang pag-uusap kay Hiroshi, na naniniwala na si Kate ay buhay pa, sa kabila ng pagkawala nito ng higit pa sa 2 taon. Sigurado si Hiroshi dahil natagpuan niya ang isang bitap pagkatapos bumaba roon ng humigit kumulang isang araw. Bumalik si Hiroshi sa totoong mundo at napagtanto na lumipas na ang 1 taon. Hanggang ngayon, saka pa lamang niya ito nasabi kay Kentaro dahil hindi niya gusto. Nasundan siya ng kanyang walang takot na anak. Pero sa mga panahong nagtrabaho siya kasama si Kentaro, nabuhay muli si Hiroshi. Nadama niya na ang isang taong nawala ay hindi nasayang. Pagbalik sa realidad, hindi pa rin makamove on si Kentaro sa sakit ng pagkawala ng kanyang ama. Sinisisi niya si Kate sa walang kontrol na kabaliwan, na naging sanhi ng pagkapahamak ng kanilang mga mahal sa buhay. Pilit niyang ipinapaliwanag na sa oras ng paglitaw ni Titan X, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang katawan, at sigurado siyang nais ng kanyang ama na alamin nila iyon.
Ngunit ang apoy ng galit sa loob ni Kentaro ay hindi pa rin mapatay, sa kabila ng pakikialam ng kanyang lola na si Keiko. Pagkatapos, umalis ni Kentaro, biglang nagdala si Lisa ng isang espesyal na bisita. Siya si Dr. Suzuki, ang lumikha ng Titan Calling Device. Ang kanyang kahanga-hangang disenyo ay nakatulong sa sangkatauhan na buksan ang mga pintuan ng bagong panahon. At si Hiroshi ay isa sa mga pinakamamahal na estudyante ni Suzuki. Siya mismo ang nagbigay buhay sa gawain ng buong buhay ng siyentista. Nalungkot siya kahit hindi niya inaasahan na makikita niya ang dalawang dating kasamahan sa ganitong malungkot na okasyon. Ngunit, ito rin ay isang pagkakataon para silang magbalik tanaw sa mga nakaraan. Iniwan ni Lisa ang isang punyal bilang alaala sa harap ng libingan ni Hiroshi, kasama ang isang pangako na hahanap ng paraan upang malampasan ang lahat. Pagkatapos bumalik mula sa isla ng Santa Soledad na may larawan ni Titan X, pinalawak na ng Monarch ang mga base nito at nag-imbita sa isang mas malaking punong tanggapan. Ngunit ang tatlong magkakasama na sina Billy, Keiko, at Lisa ay hindi na makapagtrabaho ng magkasama. Dahil nagpasya si Lisa na lumipat sa Joint Chiefs. Hindi maintindihan ito ni Billy, ngunit alam na alam ni Keiko ang dahilan sa likod ng desisyon ng sundalo. Pinili niya iyon para sa ikabubuti nilang lahat. Sa tuwing hindi niya nakikita si Keiko, ang sakit ng kanyang pag-ibig ay lumalamig. Makalipas ang 5 taon, muling nakita ni Lisa ang kanyang ama, si Colonel Lauren Lafayette. Iminungkahi niya kay Lisa na siya ay may napakahalagang papel sa militar. Nais niyang mag-alok kay Lisa ng isang inumin bilang pagbati, ngunit ayaw talagang uminom nito hanggang sa tanungin siya ni Lauren kung bakit siya lumipat. Saka lamang ibinahagi ni Lisa ang lahat ng nararamdaman sa kanyang puso. Lihim niyang minamahal ang kanyang babaeng kasamahan, isang babaeng may asawa na. Siya ang pinakamatalinong taong nakilala niya, at ang kanyang kasintahan ay ang pangalawang pinakamatalino, ayon sa kanya. Matapos ang mahabang kwento, nalasing si Lisa nang hindi niya namamalayan. At nang magising siya, lampas na ang araw sa tuktok ng bundok, at ang kanyang ama ay wala na. Nang dumating si Lisa sa punong tanggapan, biglang pumasok ang kanyang ama, at inihayag na ang lahat ay naayos na. Inanyayahan niya si Lisa na kumain ng almusal kasama niya. Akala ni Lisa ay pinapakiusapan ng kanyang ama ang mga nakatataas, ngunit hindi. Bigla niyang inihayag na nakausap niya ang Pentagon upang ilipat si Lisa upang maglingkod bilang military advisor ng US sa Vietnam. Dahil sa hukbong militar, walang nakamit na tagumpay. Naikahanga ng iba, hindi siya uusad. Nakita ang kawalan ng kasiyahan ni Lisho, kaya ang matanda ay nagsimulang pamuna sa pagsama niya sa Monarch. Ang organisasyong mula nang itatag ay wala ng saysay. Ang mga sinaunang halimaw ay nais lamang sakupin ang mundo. Hindi sila kailanman maaaring mamuhay kasama ng tao. Isang bagay na si Sho, ang ginawang prinsipyo sa buhay, ay ininsulto ng kanyang ama kaya siya ay nawalan ng pag-asa matapos ilipat sa bagong unit. Si Sho ay patuloy na naninira ng gamit, nagpapakita ng pagkabalisa sa mga nakakabagot na trabaho, at hindi nagtagal, si Keiko ay nagpasya na bumalik sa Monarch para magtrabaho. Nangako siya kay Keiko na isasantabi muna ang kanilang nararamdaman upang hindi siya maapektuhan dahil nang siya ay umalis. Doon niya lang nalaman na hindi pala siya kayang mabuhay nang wala ang dalawang kaibigan. Sa pagbabalik sa realidad, biglang lumitaw si Mai sa bahay ni Kentaro upang kumustahin ang kalagayan nito. Hindi siya naglakas loob na pumunta sa libing ni Papa Hiroshi dahil sa matinding pagsisisi, natatakot siyang hindi siya tanggapin. Doon ay may nagmamalasakit, kaya biglang naging masigla si Kentaro at inaya ang dalaga na uminom para mawala ang kalungkutan. Samantala, sa bahay ni Suzuki, ang matandang propesor ay nagkukwento sa lahat tungkol sa kanyang ugnayan kay Hiroshi. Matapos makagawa ng water visa, ang reputasyon ni Suzuki ay nasira, at ang kanyang mga imbensyon ay kinumpiska ng Monarch. Ngunit lumapit si Hiroshi para humingi ng blueprint at agad na nagsimulang buuin muli ang kagamitan. Habang masiglang nagkukwento si Suzuki, bigla na lang naubusan ng alak kahit marami pa sa bahay, ngunit sinadya itong itapon ni Sho dahil alam niyang ang alak ay makaka-apekto sa kanilang mahalagang misyon. Pagkatapos ng kanilang pagkain, hinayla ni Keiko si Suzuki sa labas at pagkatapos ay nagmungkahi sa propesor tungkol sa plano para supulan ng Titan X. Gusto ni Keiko na tawagin ang Godzilla para harapin ang halimaw. Alam ni Suzuki na ang planong ito ay napakadelikado, ngunit ito ang pinakaposibleng paraan ngayon. Napilitan silang makipagsapalaran. Tumango si Suzuki at nagpasya na ipakita kay Keiko ang kanyang bagong imbensyon. Ang kagamitang ito ay mas mataas ang antas kaysa sa pantawag ng Titan ni Hiroshi. At sa teorya, kaya nitong tawagin ang Titan sa lugar na nais nila. Pagbalik naman kay Kentaro at Mai,
Silang dalawa ay pumunta sa isang bar na madalas nilang puntahan, para mag-usap. Naalala ni May ang nakaraan noong siya ay mag-isa, at dumating sa Amerika. Habang siya ay nalulungkot, si Kentaro ay lumitaw sa harap ng pinto dala ang ramen. Pagkatapos, silang dalawa ay nanood ng pelikulang romansa sa loob ng 3 linggo. Natuwa si Kentaro nang marinig iyon, at bigla niyang hinalikan si May na ikinagulat ng dalaga. Nang makita ito ni Kentaro, agad siyang nag-isip, alam kong mas gusto mo ang ate ko, pero hindi siya matutulog kasama mo, May. Hindi maintindihan ng dalaga ang iniisip ng lalaking ito. Nainis siya at tumayo, at nakipagkita ulit kay Kentaro. Kinabukasan, pagkaalis ni May, isang babaeng hindi kilala ang lumapit at nangakit kay Kentaro, ngunit ang malandi at mapang-akit na babaeng ito ay huwag umasang makukuha ang atensyon niya. Nang makita ni Kentaro na hindi siya interesado, ang babae ay agad na nagbago ng paksa tungkol sa Titan. Sa kasamaang palad, nadulas siya sa pagsasalita at nabunyag ang sarili. Nalaman ang pagkakakilanlan ni Kentaro dahil nahuli siya nito. Napilitan ng dalaga na aminin na siya si Isabel, ang anak ni Simon. Hindi niya sinusundan si Kentaro, ayaw lang niya na sumuko ang lalaki at hayaan na lang ang lahat sa Monarch. Para kay Kentaro, lahat sila ay pare-pareho lang. Sa parehong oras, si Keiko at Kate ay nag-uusap sa tabi ng ilog. Naniniwala ang propesor na si Hiroshi ay naging isang bituin at patuloy na nagliliwanag. Biglang tumingin si Keiko sa ibabaw ng tubig at nakatuklas ng isang kakaibang pangyayari nang ang paa ni Kate ay dumampi sa tubig. Lumikha ito ng alon na parang noong lumitaw ang Titan X. Nagpasya si Keiko na isama si Kate para sukatin ang signal. Habang kinikilala ang signal, napabuti pa nila ang kagamitan ni Suzuki. Ang maglola ay tumakbo para hanapin ang dalawang matanda at nakita silang naghahanda na dalhin ang kagamitan. Tinanong ni Keiko, at nalaman na balak nilang umakyat sa bundok, kung saan dati silang nakakita ng siwang na patungo sa Access Mundi. Siniguro ng koronel na gusto lang nilang suriin kung bubukas ba ang kagamitang ito o hindi. Pagkarinig ni Keiko, agad niyang nahulaan ang balak ng matanda. Kinwestiyon niya kung bakit kailangang isapalaran ng pagdadala ng ibang Titan sa mundong ito. Si Sho ay hindi rin gustong maglihim, sinabi niyang ang tanging paraan para iligtas ang mundo ay paglabanin ng Godzilla at Titan X, ngunit, dapat ay sa oras at lugar na sila ang pumili. Nagbabala si Keiko kay Sho at Suzuki tungkol sa kahihinatnan. Hindi nila kayang kontrolin ang nilalang na iyon sa pagtawag kay Godzilla. Sa kabila ng katalinuhan, ang tanging sagot lang ni Suzuki ay, mas mahal ang magiging kapalit kung wala silang gagawin. Kasabay nito, habang pauwi si Kentaro, biglang nagkagulo sa kalsada. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-abiso ang telepono niya na may lumitaw na Titan. Si Kentaro, na nagpapanik na, ay nasalubong ang kanyang ina na tumatakbo mula sa kabilang direksyon. Sa sandaling iyon, isang gusali ang biglang lumipad sa himpapawid. Winawasak ang bahagi ng lungsod. Agad na hinayla ni Kentaro ang kanyang mama para tumakas. Nakita nila si May na nagpapanik din ng matindi. Lumitaw si Kate at iginiit na si Godzilla ay hindi nananakit. Sinusubukan lang nitong alisin ang Titan X, ngunit panaginip lang ang lahat. Nagising si Kentaro at nakitang ligtas ang kanyang ina, kaya naman siya ay nagpas siyang tawagan si Isabel. Ano na ang dapat niyang gawin para mapigilan ang Titan na ito? Nagmamadaling naghahanap si Keiko ng sagot tungkol sa koneksyon ni Kate at Titan X. Bago patawagin ni Lisho si Godzilla sa simpleng paraan, ang kanyang lola ay hinikayat ang kanyang apo na sumisid ng malalim sa tubig upang mapalakas ang koneksyon. Inamin ni Kate na natatakot siya, pero gusto ng kanyang lola na malampasan niya ang takot. Sinubukan niyang lumubog sa tubig, at nang magtagumpay si Kate, malinaw na narinig ni Keiko ang signal na nakuha mula sa mga signal ni Kate. Ang recording device ay ginawang tunog na kayang marinig ng tao. Ayon sa pakiramdam ni Kate, ang Titan ay naguguluhan at natatakot. Tila naligaw ito. Samantala, nakarating na ang dalawang matanda sa lugar kung saan lumabas si Lisho. Mula sa natitirang enerhiya ng bitak, kasama ang dagdag na enerhiya, maaari itong magdulot ng quantum mutation. Kaya kailangan ni Suzuki ng konduktor para makuha ang signal. Mukhang maganda ang plano, pero ang tunay na dahilan kung bakit kailangan ng konduktor ay dahil mapipilitan ng Coronel Sho na lumapit sa bitak ng higit sa kakayahan ng tao. At ang pinakamasama na maaaring mangyari ay hindi rin alam ni Suzuki ang proseso. Pagbukas ng bitak, agad na naglabas ang device ng napakalakas na enerhiya. Sa isang iglap, ang bitak ay bumukas at nakakuha ng napakalakas na signal, ngunit malinaw na hindi ito si Godzilla. Ilang segundo ang lumipas, sinimulang higupin ni Kentaro si Lisho paloob sa vortex. Napilitang patayin ni Suzuki ang makina nang mawalan ng kontrol ang sitwasyon dahil nawala si Lisho.
Hindi pa sila nakaka-recover sa nasaksihan nila. Pareho silang nakagawa ng isang bagay na imposible, isang himala sa siyensya. Biglang ang radyo ay naglabas ng tawag para sa tulong mula sa kabilang linya. Nagpakilala siya bilang si Teniente Lauren Lafayette. Sinabi niya, napatay na ang kanyang buong koponan, sira na ang mga sasakyan, at paubos na ang pagkain. Kailangan niya ng saklolo. Noong taong 1962, si Lisho, kasama ang ilang mga explorer ay naglakbay patungo sa Axis Mundi, upang magsagawa ng operasyong tinawag na Oris ng Buhangin. Pagkalipas lamang ng 6 na araw, lahat ng kagamitan ay nasira at ang mga tao ay nanghina. Tanging si Lisho lang ang nakatagal hanggang sa 18 araw, at doon niya narinig ang boses ng isang lalaki sa radyo. Si Lisho ay agad na bumangon, kinuha ang radyo at sumigaw tungkol sa kalagayan niya. Samantala, sa totoong buhay, si Lisho at si Lola Keiko ay labis na nagulat. Hindi nila makapaniwala na ang pisika ay makakalikha ng ganitong himala. Pinayuhan ni Suzuki si Lisho na sabihin sa nakababatang show ang mga salitang gusto niyang marinig. Sa sandaling iyon, ipinakilala ni Lisho na siya ang lihim na commander ng operasyon, na narito para linisin ang gulo na idinulot ni Billy. Nangako siyang ibabalik ang nakababatang show sa anumang paraan. Para mapanatili ang koneksyon, kailangang patuloy na dagdagan ni Suzuki ang enerhiya pababa sa Axis Mundi. Tinanong ni Lolo Lee ang nakababatang show tungkol sa kinaroroonan ni Godzilla, ngunit hindi niya ito makita kaya napilitan siyang baguhin ang plano. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mahanap ang lokasyon ng Titan X. Gusto ni Lolo Lee na bumalik ang nakababatang show sa loob ng sasakyan, kunin ang tracking device at ikabit ito sa katawan ng halimaw. Samantala, ang dalawang maglola na sina Keiko at Kate ay nagsisikap na magsaliksik tungkol sa sound waves na nilikha ng Titan X. Hinalughog nila ang mga dokumento ni Billy at may nakitang isang mahalagang lokasyon na wala sa mga nakasanayang ruta. Sinasabing ang mga babae sa nayong ito ay sinasapian ng masamang espiritu. Isang demonyo na may malalim na boses na humihila sa mga biktima sa kadiliman. At base sa mga guhit na iniwan ni Billy, naniniwala silang ang demonyong iyon ay si Titan X. Sa kabilang banda, lumapit si Mai kay Kentaro para humingi ng tawad sa nangyari kagabi. Siya ay mahinahon at malambing, ngunit iba ang nararamdaman ni Kentaro. Naiinis siya dahil patuloy na nakikialam si Mai sa kanyang buhay, at hindi lang si Mai ang lahat. Gusto ng lahat kontrolin si Kentaro. Ngayon gusto niya maging sarili niya. Pupunta siya sa Thailand at gagawin ang kahit anong gusto niya. Dinala ni Mai ang kanyang galit at umalis sa silid. Agad namang 2 tauhan ng Monarch ang biglang lumitaw at dinala siya sa punong tanggapan ng organisasyon. Sa oras na ito, sumasakit ang ulo ni Tim dahil sa gulo na iniwan ng Apex sa pinangyarihan. Kung wala ang tulong ni Mai, hindi maipaliwanag ng Monarch kung ano ang nangyari kay Titan X. Dahil simula ng ikabit ng Apex ang device sa katawan ng halimaw, ito ay nagwala at lumihis sa migration path nito. Ang pinaka-urgent na misyon ng Monarch ngayon ay hanapin ang Titan bago pa ito makapanakit ng sinuman. Nagpasalamat si Mai kay Tim dahil sa pagtulong sa kanya na makatakas sa nangyari. Ngunit hindi niya alam na si Holland ang kanyang tagapagligtas. Hindi isiniwalat ng direktor ang pangalan ni Mai sa interogasyon. Si Holland ay napakagaling pa nga sa pag-iwas, upang matiyak na walang sino man ang nakakaalam sa paglahok ni Mai. Samantala, si Kentaro ay pumunta sa bahay ni Isabel, ang ampon na anak ng chairman ng Apex Corporation. Sa totoo lang, ang buhay niya ay puro kayamanan at karangyaan. Hindi talaga nagustuhan ni Kentaro si Isabel, kaya nagsimula siyang magkwento ng kanyang paghihirap para makakuha ng simpatiya. Nang wala pa silang anak, si Isabel ay parang kayamanan para sa kanila. Ngunit nang dumating ang milagro at ipinanganak ang kanilang tunay na anak, agad na isinantabi si Isabel, tulad ni Kentaro. Malinaw na siya, at ang kanyang ama ay masayang namumuhay ng magkasama hanggang sa nailigtas niya si Kate. Isang milagro ang nangyari na naging dahilan para si Kentaro ay maging pangalawa, laging kailangang ibigay ang pagmamahal sa kanyang ate Kate. Gusto ni Isabel na baguhin ang mundo, at para magawa iyon, kailangan niya si Kentaro sa kanyang koponan. Ang problema, walang impresyon si Kentaro kay Isabel. Sa kanyang paningin, siya ay isang mayaman, na dalagitan na nakukuha ang lahat ng gusto niya, laging may ilusyon sa mga bagay na lampas sa kanyang kontrol. Gayunpaman, si Isabel ay determinado pa rin. Sinundan niya si Kentaro sa airport, sa pag-asang makukumbinsi niya ito sa loob ng 2 oras. Sinabi ni Isabel na 4 na taon na mula nang mangyari ang G-Day, at wala pa ring nagbago sa mundo. Hindi kayang gawing mas ligtas ng Monarch ang sangkatauhan, hindi rin ng Apex, at lalong hindi ng militar. Nagpahiwatig si Isabel tungkol sa misteryo ng Axis Mundi,
ngunit sasabihin lang niya kay Kentaro ang tunay niyang ideya. Kung sigurado siyang kakampi niya ito, bumalik kay Lee Sho at Suzuki. Ang doktor ay nagtuturo sa batang Sho kung paano tanggalin ang locator mula sa shuttle. Para hindi siya maghinala, nagsinungaling si Suzuki na ang kanyang paos na boses ay dahil sa lamig. Bukod pa rito, ang tunog na dumadaan sa crack ay medyo maingay. Nagtaka ang batang Sho kung bakit kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para ikabit ang tracking device sa isang Titan. Mapagpakumbabang sumagot ang matandang Sho na ang misyon na ito ay mapanganib na at ang buong koponan ay makakaasa lang sa batang Sho sa kanilang paglalakbay patungo sa lugar kung saan nag-hibernate si Titan X. Biglang, napansin ng batang Sho ang isang bagay na kakatwa, bakit sila pumili kay Titan X, at higit sa lahat, paano nila nalaman kung nasaan ito, buti na lang, mabilis mag-isip ang matandang Sho. Nagsinungaling siya sa batang Sho na ito ay dahil sa kapangyarihan ng mangkukulam ni Suzuki. Ang kanyang generator ay nagsasabi sa kanila na may Titan sa malapit. Nag-alinlangan ng batang Sho at agad na binago ang paksa, direktang tinanong ang tunay na pagkatao ng matandang Sho. Alam ko na lahat kayo ay nagsasagawa ng operasyon, ngunit hindi ko pa kayo nakilala. Sino kayo? Tawagin niyo lang ako na Coronel. Major, sinabi ko na sa inyo na ako ay dumating para ayusin ang gulo ninyo. Kaya, para hindi maputol ang komunikasyon, magkakilala tayo ng kaunti. Okay, may pamilya na ba kayo? Nag-isip ang matandang Sho ng ilang segundo at agad sumagot, wala pa akong pamilya, ngunit kamakailan ay nakilala ko ang ilang bata. Tinulungan ko sila na hanapin ang kanilang ama, kaya parang pamilya na rin. Masigla ring ikinwento ng batang Sho si Hiroshi, ang anak ng isang malapit na kaibigan. Nangako siya sa bata na babalik siya, kaya huwag ninyo siyang gawing sinungaling. Sa sandaling ito, naamoy ng batang Sho ang sunog na kuryente sa ilalim ng lupa. Nang marinig ito, sumigaw ang matandang Sho at sinabihan siyang tumakbo agad. Pagkaraan ng isang segundo, sunod-sunod, nakidlat ang bumaba mula sa langit. Tumakbo ang batang Sho ng mabilis at nadulas, nahulog sa isang bangin. Patuloy na tinawag ng matandang Sho ang pangalan ng batang Sho sa radyo. Nagising ang Major, malubha ang kanyang sugat ngunit sa pangkalahatan ay maayos pa rin. Nang tumayo siya, bumungad sa batang Sho ang isang kakaibang tanawin. Sa Access Monday, hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Sino ang mag-aakalang may nagtatayo ng kampo rito? Sino yan? Dali, bilisan nyo, magpatuloy tayo. Kailangang tapusin ang misyon, pero ang bawat utos ngayon ay wala ng saysay dahil nakita na ng Major ang kagamitan ni Keiko. Tumigil siya sandali at sumigaw ng malakas. Tinatawag ang pangalan ng anak na babae noon. Samantala, sa kabilang panig ng karagatan, naroon na sina Keiko at Kate. Sanayong sinasabing sumpa, napilitan si Kate na itanong ang tungkol sa ugnayan ni Keiko at Lee Sho. Mahal mo ba siya? Hindi sa pagitan ninyong dalawa. Hindi ganoon yun. Sakto namang nakita ni Keiko ang karatula sa labas ng gate ng nayon. Ang maglola, nang walang pag-aalinlangan, ay sinira ang pinto at pumasok. Pagbalik sa Major, hindi niya maitago ang excitement nang malaman niyang buhay pa si Keiko. Nagkunwaring alam niya ang lahat, pero kailangan niyang kumalma. Pagkarinig nito, biglang natigilan ang Major. Sabi niya, paano mo nalaman? Sino ka ba talaga? Hindi ka lang basta commander, di ba? Tama, pero alam ko kung ano ang mahalaga sa atin, protektahan siya sa kahit anong paraan. Mas nagulat ang Major dahil ang matandang ito ay nagsasalita ng eksakto gaya ng sinabi ko. Paano? Sabi ko, subukan mong ulitin ang sinabi ko. Nagsasalita ka ng eksakto gaya ko. Tama. Napaluhod ang Major, hindi siya makapaniwala sa kanyang pandinig. Inakala niyang malapit na siyang mamatay kaya siya nag-iilusyon para pakalmayan ang sarili. Noon, hiniling ni Lee Sho na tanungin niya ang sarili kung ano ang alam niya. Alam niyang mahalaga ang babaeng iyon. Sa akin, di ba, siya ang misyon ko. Kailangan ko siyang protektahan, Lee Sho. Nagkunwaring alam niya, alam mong mahal mo siya. Hindi, huwag na huwag mong sasabihin yan. Palagi akong maingat kahit sa aking mga iniisip. Sinabi ni Lee Sho na siya ay may maraming peklat at si Keiko ang peklat na pinakamasakit. Naalala ng Major na minsang sinabi ni Keiko, sa ibang buhay, sa ibang mundo, maaari silang magkasama. Kaya kung buhay pa si Keiko sa Access Monday, gusto niyang tuparin ito. Tumayo ang Major, binalewala ang lahat ng babala ni Lee Sho. Nagbabala si Suzuki, ito ay hindi magandang senyales dahil kung ang Major ay makikipagkita kay Keiko, magbabago ang kinabukasan niya, at kahit ano ay maaaring mangyari. Kasabay nito, ang Major ay nakita mismo si Keiko na nanguhuli ng isda sa pampang.
Pagkalipas ng maraming taon, ang malakas na anyo ng babaeng kanyang lihim na minamahal ay gaya pa rin ng dati. Pinakiusapan niya si Lisho ng dalawang makatuwirang dahilan para hindi agad tumakbo sa kanya. Binigyan niya ang Major ng dalawang dahilan. Una, hindi na kailangang iligtas ang babae dahil kung makikialam tayo ngayon, tiyak na sa hinaharap, ang kasalukuyang maganda ay mawawala na. Pangalawa, ay tungkol sa mga bata na nabanggit ni Sora noon. Sila ang mga anak ni Hiroshi. Kung makakaalis agad si Keiko roon, hindi natin alam kung gaano kalubang magbabago ang lahat. Tinitingnan ng babaeng minamahal niya hanggang sa madurage ang puso sa harap niya, pero tinanggap pa rin ng Major na tumayo sa malayo, hindi makasariling ang kinin ang babae para sa sarili. Tinalikuran niya ito at ipinagpatuloy ang misyon na magkabit ng tracking device sa katawan ng Titan. Sa gitna ng daan, nakakita ang Major ng isang malaking tipak ng lupa na mukhang bahay pukyutan mula sa impyerno. Pagkasabi niya nito, isang dambuhalang paniki ang biglang humabol sa Major. Nagmamadali siyang tumakbo, pero hindi pa siya nakakalayo ng isang dambuhalang alupihan ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Inakala ng Major na katapusan na niya, pero hindi. Ang alupihan ay naipit ng mga paa ng dambuhalang paniki. Nailigtas ang Major sa isang pagkatalo. Kasabay nito, sa kabilang panig, narinig ni Kate ang tawag ng Titan sa ilalim ng balon. Nagmamadali siya, walang pag-aalinlangan, gaya ni Keiko noon. Nag-aalala ang lola, na baka maulit ang masakit na nakaraan kaya laging pinipigilan ang apo. Pero naintindihan ni Kate na ito ang responsibilidad nila noon dahil kailangang mahanap ang katotohanan, kaya siya ay naglakas loob na pumunta roon. Kahit masakit, kailangan pa ring tanggapin ng lola. Itinali ni Kate ang lubid sa kanyang baywang, pagkatapos ay dahan-daang bumaba sa balon. Sa gitna ng daan, nagsimulang humigpit ang lubid, at marahil dahil matagal na itong hindi nagagamit, bigla na lang itong naputol. Nahulog ng diretso si Kate, pero, sa kabutihang palad, sa ibaba ay may isang silid-imbakan. Hindi lang ligtas si Kate, kundi nakita pa niya ang isang lawa na may Titan, habang si Keiko ay nasa itaas. Sumisigaw ng pangalan ng kanyang apo hanggang sa manamaos. Nang malapit nang mawalan ng pag-asa ang lola, may sumagot. Nakipagtagpo siya sa lola sa labas ng silong dahil ang lugar na ito ay tila konektado sa dalampasigan, kaya lahat ng misteryo ay may paliwanag na. Ang awit ng Titan X, tumagos sa silong, tinatawag ang mga kababaihang. Nakaririnig nito, pababa sa balon, at ngayon si Kate ay tiyak na hindi ito naliligaw at hindi rin nasasaktan. Ito lamang ay nangangailangan ng tulong upang bumalik kay Shaw matapos itong dumating sa harap ng malaking bato. Kaagad nitong ginamit ang tuka upang sirain ang panlabas na proteksyon, upang ilagay ang tracking device sa katawan ng Titan X, at kaagad na nabasag ang bato. Si Shaw ay mabilis na tumakbo palayo sa mapanganib na lugar. Malakas ang sigaw niya, bumalik ka sa space pod at hintayin si Billy na sumagip, ngunit ang matandang koronel ay sumigaw pabalik sa kanyang kaibigan. Alagaan mo ng mabuti si Keiko at pati na rin ang mga bata ni Hiroshi. Kapwa nila alam na lubos, malapit na silang maghiwalay. Ito ang mga huling salita na maaaring sabihin ni Shaw sa kanyang sarili sa nakaraan. Batay sa signal na inilagay ni Shaw, alam ng dalawang matatanda na ang Titan X ay patungo sa US. Kaagad na pumasok si Shaw sa bahay upang mag-empake. Nagpaalam siya kay Suzuki. Sa pagkakataong ito, kung aalis na, malamang na hindi na babalik. Samantala, mabilis ding nakatanggap ng signal ang Monarch mula sa tracking device ng relo ni Tim. Hindi alam kung bakit ang unang spacepod na nakarating sa Access Mundi ay lumitaw sa kasalukuyan. Ngunit kung nasaan ang Titan X, ay malinaw na. Ito ay papalapit sa isang disyerto na puno ng puting buhangin. Kaagad na ang direktor ng Monarch ay nakatanggap ng isang kagyat na tawag mula sa kalihim ng depensa. Sinabi niya na ang US at Japan ay nakamit ang isang kasunduan militar, kung saan aktibong ililikas ng Japan ang mga tao, habang gagamit ang US ng nuclear missiles upang pigilan ang Titan X. Mariing tumutol ang Brazil sa paraang iyan, dahil nag-iwan ito sa kanila ng masakit na peklat sa kasaysayan. Ang paglaban sa Titan gamit ang teknolohiya ng tao ay hindi naging magandang solusyon, ngunit ang kalihim ay determinado at hindi magbabago. Naniniwala siya na sa advanced na teknolohiya at sa kanyang kontroladong estratehiya, ang ilang halimaw ay hindi problema. Habang nag-aalala si Barzid, pumasok ang lola at apo na sina Keiko. Siya ay nagpakita ng pagkainis at matigas ang ulo, tiyak na ayaw makinig kay Keiko upang magpaliwanag. Nang makita ito, agad na pinutol ni Kate ang pag-uusap na ang Monarch ay nahaharap sa isang mas malaking banta kaysa kay Coronel Lisho. May ibang plano. Ginagamit niya ang emitter device ni Dr. Suzuki upang akayin si Godzilla patungo sa Titan X.
Kasabay nito, ang matandang koronel ay nagmamaneho ng truck patungo sa kung saan naghihintay ang Titan X. Sa kabila ng halimaw, na nagpapagaling ng kakaiba, si Shaw ay mahinahon pa rin, na nag-install ng energy device, pagkatapos ay tumakbo pabalik, sa isang malayong lugar upang muling sumama sa grupo ni Keiko. Ang direktor, na si Barzid ay hindi makapaniwala na si Godzilla, ang tinaguriang hari ng mga halimaw, ay mapipigilan ng tao. Ngunit ang totoo, si Godzilla ay hindi napipigilan. Si Shaw lamang ay ginagaya ang radiation na nais ng hari, upang akitin ito dito. Nang marinig ito ni Barzid, agad niyang ipinaalam sa lahat ang plano ng gobyerno. Nag-deploy na sila ng isang fleet ng 20 barko na nilagyan ng mga missile na may nuclear warhead patungo sa Titan X. 3 oras na lang ang labanan sa pagitan ng tao at halimaw ay muling magaganap. Si Kate at Keiko ay nagmungkahi ng mas ligtas na alternatibo. Pinag-aralan nila ang mga dokumentong iniwan ni Billy kung saan nakasaad na ang Titan X ay hindi pa nakakasakit ng anumang lugar sa rutang pandarayuhan nito sa loob ng mga siglo. Lahat ay nagbago lamang ng subukan ng Apex na kontrolin ito at pilitin itong lumihis sa dating landas. Kung ngayon ay magagawa ni Kate na ilayo ang Titan X sa dalampasigan at ibalik ito sa ruta ng pandarayuhan, hindi magkakaroon ng labanan. Hindi naman, sasang-ayon si Barzid sa pamamaraan ng lola at apo na sina Keiko. Hindi siya maaaring tumaya sa isang haka-haka na walang basehan. Nang marinig ito ni Tim, agad siyang nagsalita upang tulungan ang lola at apo na sina Keiko. Hindi ba't ang ating tungkulin ay humanap ng mga solusyon na tila imposible para sa mga problemang hindi kayang lutasin? Ang natitirang oras ay 3 oras. Gustong subukan ni Kate ang isang mapanganib na bagay sa Monarch na ito ay para sa 2 miyembro ng pamilyang Randa. Kasabay nito, si May ay hindi sinasadyang nakasalubong si Kentaro sa barko ng Monarch at ang pinaka hindi inaasahan para sa kanya ay ang lalaking ito ay pupunta sa Japan upang makita ang anak na babae ni Walter Simmons, ang nagtatag ng Apex. May hinala si May na may hindi maganda. Siya ay kusang loob, hanapin si Tim at humingi ng tulong sa kanya para ayusin ito. Sa pagpupulong kay Holland, kailangan niyang itanong ang lahat. Ang grupong ito, sina Lola Keiko kasama ang 2 miyembro ng Monarch, ay lumipad patungo sa dalampasigan. Habang papalapit ang helikopter sa halimaw, isang kawan ng ibon ang biglang bumangga sa makina, dahilan upang ito ay mag-jam at bumagsak sa buhanginan. Sa kabutihang palad, ang piloto ay matagumpay na nakapag-landing ng ligtas. Nailigtas ang buong grupo, ngunit malubhang nasira ang sasakyan. Kailangan ng Monarch ng agarang saklolo. Ramdam ang pagdating ni Keiko, hindi nag-atubili si Lisho, na tumakbo patungo sa helikopter. Nang makita niya ang propesor at ang koronel, halo ang saya at lungkot. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Madiin ang pakiusap ni Lisho, na bumalik na si Keiko at ang mga apo dahil sa sandaling pakawalan ng Godzilla. Darating ito sa loob ng ilang oras. At kapag nagharap ang 2 halimaw, ang lakas ng sangkatauhan ay parang langgam lamang. Kahit ang hukbong pandagat ay hindi sila mapipigilan, lalo na ang 2 Titan na ikinukwento niya. May plano siya para iligtas ang Titan, ngunit hindi natinag si Lisho. Naniniwala siyang nagbago na ang mundo mula noong araw na iyon. Ang relasyon sa pagitan ng tao at Titan ay hindi na symbios, kaya naman, kailangan na nilang umalis sa dalampasigan bago pa sila mapatay ng mga halimaw bago pa dumating ang Godzilla o ang hukbong pandagat. Gusto pa ring subukan ni Kentaro kung tama ba ang ginagawa nila. Sa parehong oras, sa barko ng Monarch, si May ay nakapasok sa silid ng interogasyon para makipag-usap kay Holland, ngunit ang direktor ay napakaingat at walang binanggit na anumang ebidensya na makakasama sa Apex. Kahit pa, tinanong ni May ang tungkol sa pakana ng anak ni Simon kay Kentaro. Nanatiling malamig si Holland at umiwas. Samantala, si Kate, taglay ang kanyang katapangan, ay buong tiwalang humarap sa Titan X. Kahit pawinasiwas nito ang Galame para umatake, hindi siya tumalikod. Nadama ang mabuting hangarin ni Kate, unti-unting kumalma ang mga mata ng Titan. Ipinakita nito sa kanya ang pugad ng mga itlog na inaalagaan nito. Natuwa si Kate nang malaman ang dahilan ng pag-ahon ng Titan X. Wala itong masamang intensyon o banta sa sangkatauhan. Nang malaman ng balitang ito, tinawagan agad ni Kentaro si Simon para magbigay ng babala. Ang pangkat ng Apex na pinamumunuan ni Shop ay naghihintay kay Kate, at handang kunin ang mga itlog para pag-aralan. Ang hari ng mga halimaw, si Godzilla, ay sumunod sa tawag ng Coronel Shaw at lumitaw sa dalampasigan. Nang malaman ito, agad na nag-utos si Bazet sa hukbong pandagat na lumayo at panatilihin ang distansya sa 2 Titan.
hindi sila dapat magpaputok ng anumang missile sa kanila. Sa sandaling magkita sila, ang Godzilla at Titan X ay agad na nagharap ng agresibo. Binati ni Godzilla ang katunggali sa pamamagitan ng isang malakas na hampas ng buntot, dahilan upang matamba ang Titan X. Ngunit ang pagkakataong ito ay ginamit ng pangkat ng Apex para atali ang mga itlog. Naghihintay lang sila ng pagkakataon para lumapit ang helicopter, ikabit ang cable, at tangayan ang mga ito. Samantala, ang Titan X ay abala pa rin sa Godzilla. Ang mga galami nito, kahit mahaba, ay hindi kayang sakalin ang dambuhalang nilalang. Habang naglalaban ang dalawa, ang helicopter ng Apex ay biglang lumipad sa harap ng Titan X, dahilan upang mawala ang focus nito. Gusto na ni Godzilla na tapusin ang laban kaya inilabas niya ang kanyang nakamamatay na hininga, patungo sa katunggali. Nakaiwas ang Titan X, at agad na sumisid sa dagat para habulin. Ang helicopter na dala ang mga itlog, patungo sa isla ng Bungo. Nang makarating sa isla, biglang huminto ang halimaw, at humarap sa Godzilla. Nang makita si Godzilla na nakatayo, sa loob ng 5 segundo, inakala ni May na tila ito ay natatakot sa King Kong, ngunit ang totoo, hindi natatakot si Godzilla. Sa kahit ano. Siya ang hari ng mga Titan at ang papel niya ay panatilihin ang kaayusan sa pagitan ng mga halimaw, siguraduhin na nasa tamang lugar sila. Kaya naman nang makarating ang Titan X sa isla ng Bungo, kung saan ito unang lumitaw, ay tumalikod na si Godzilla at pinatawad ang nanghimasok. Samantala, si Kate ay kasama si Kentaro, at ang pangkat ni Isabel na patungo sa sentro ng isla ng Bungo. Ang layunin nila sa pagnanakaw ng mga itlog ay para akitin ang Titan X sa isla. Sa kabilang banda, ang grupo ni Keiko ay nahulaan na ang pakana ng grupo ni Isabel. Agad, silang nagdala ng isang pangkat ng mga especially iya sa isla ng Bungo. Gamit ang tracker na nakakabit sa loob ng galame ng Titan X, madali nilang nasundan ang halimaw. May malaking problema tayong kinakaharap ngayon. Lilito ang mga halimaw sa sandaling tumapak ang Titan X sa isla ng Bungo. Kaya kailangan nilang mahanap ang Titan X at ibalik ang halimaw sa Axis Mundi bago pa magsimula ang digmaan ng mga Titan. Mula sa tala-arawan ni Billy at Keiko, may natuklasan silang napakahalagang impormasyon tungkol kay Kenneth. Naniniwala si Billy na ang daan patungo sa mga Titan ay nagtatapos sa isla ng Bungo, at ang mga locus yung minarkahan niya ay maaaring ang pinakamatatag na natural na lagusan sa mundo. Kung mahahanap ito, ang daan pauwi ng mga Titan ay hindi na malayo. Ang lumang base ng Monarch ay naging pribadong base na ni Isabel at ng kanyang grupo. Patuloy na kinukwestiyon ni Kate ang kanyang kapatid kung bakit siya kakampi sa babaeng iyon para patayin ang mga halimaw. Sa pagkakataong ito, umamin na si Kentaro kay Kate kung bakit siya sumusuporta kay Isabel. Lumalabas na nabasa na niya ang tala-arawan ni Billy. Nahanap na pala nito ang isang bitak sa isla ng Bungo, at iyon mismo ang sentrong pintuan na tumutulong sa kanila na maglakbay patungo sa ibang mga bitak sa mundo. Gustong gamitin ni Isabel ang Axis Mundi, na parang isang makinang pang-oras patungo sa hinaharap. Ano ang mangyayari kung ang mga taong may malalang sakit ay makapasok sa Axis Mundi sa loob ng 1 linggo hanggang 1 buwan, habang sa labas ay may gamot na ang sangkatauhan. Samantala, ang grupo ni Keiko ay naglalakad sa isang kagubatan, na puno ng panganib. Nang aksidenteng matapakan ni Tim ang isang sanga sa lupa, hindi niya sinasadyang na-activate ang isang nakamamatay na bitag. Bawat miyembro ng grupo ay hinayla pataas ng mga baging. Sinubukan nilang kumawala habang ang mga pag-atake ay napakabagsik. Ang mga baging ay bomb-alot sa buong gubat nang mahuli si Mai. Agad na lumipad si Tim at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para hawakan ng mahigpit ang kamay ni Mai. Sa kabutihang palad, sapatos lang ni Mai ang nakuha ng baging. Nailigtas ni Tim ang dalaga mula sa bingit ng kamatayan. Si Lisho at Keiko, sa kabila ng kanilang edad, ay mabilis na nakatakas mula sa gubat at tumakbo patungo sa yungib. Sinubukan ni Lisho na kontakin si Tim pero putol na ang signal. Agad na binago ng koronel ang misyon para mahanap ang bitak na pinaghirapang pag-aralan ni Billy. Baka sakaling mailabas nila ang Titan X pauwi. Gusto ni Kate na kumalas si Kentaro sa proyektong halimaw na binuo ni Isabel. Pinayuhan niya ang kapatid na sumakay na sa helikopter pauwi dahil ang misyong ito ay masyadong mapanganib. Nahulog nga si Kentaro sa bitag ni Isabel. Agad nitong ipinadakip si Kate at isinakay sa helikopter. Dinala ni Isabel si Kentaro palabas, papunta sa kinaroroonan ng Titan X. Nilito nila ang Titan X sa pamamagitan ng paggaya sa tunog ng butiki. Kailangan nila ng oras para makipaglaro sa Titan X. Sa kabilang banda, matapos mawalan ng kalahati ng kanilang koponan, hiniling ng mga tauhan kay Tim na bumalik sa dalampasigan para humingi ng saklolo, ngunit si Tim ay nananatiling determinadong tapusin ang misyon.
Kailangan nilang mahanap ang Titan X at tuparin ang tungkulin ng Monarch. Kasabay nito, ginamit ng grupo ni Isabel ang aparatong pang-infiltrate sa nervous system na ginawa ni May para kontrolin ang Titan X. Ang masama, hindi nila ginagawang mas maamo ang Titan, kundi gusto nila itong magwala para sugurin at patayin si King Kong nang walang pag-aalinlangan. Habang nagkakarga ng gamit para sa Titan, natuklasan ng mga tauhan ni Isabel ang tracking device na ikinabit ni Sol sa kanila. Lihim na bumalik si Kate sa base ni Isabel para mag-infiltrate. Nakatakas siya papasok sa communication room. Nang mawalan ng signal ang Titan X, ang grupo ni May ay agad na nagpanik. Sa gitna ng panganib, ang radyo ni Tim ay nakatanggap ng mensahe mula kay Kate. Sinabi niya na kontrolado na ni Isabel ang Titan X at kasalukuyan silang nakakampo sa lumang base ng Monarch. Samantala, natuklasan din ni Keiko at Lee Shaw ang mga kakaibang kilos ng grupo ni Isabel. Ang kanilang mga galaw ay nagpapatunay na naghahanap din sila ng bitak na minarkahan ni Billy. Ngunit ang hindi maintindihan ni Keiko ay bakit napakahalaga ng bitak na ito para kay Billy hanggang sa handa siyang iwanan si Hiroshi para pumunta rito. Tinanong niya kung ano ang nagbago matapos siyang mawala. Napahinto sandali si Lee Shaw dahil mula noong sandaling mahulog siya, lahat ng bagay para sa kanila ay nagbago na. Naalala niya ang sandaling nakatayo ang dalawang lalaki sa harap ng pantalan, ayaw umalis dahil sa pagkawala ni Keiko. Hindi matanggap ni Billy ang katotohanan na nawala na niya si Keiko habang buhay. Gusto niyang kumbinsihin si Lee Shaw na sa ilalim ng bitak ay may espasyo. At nakahanap si Keiko ng matutuluyan. Agad na tumanggi si Lee Shaw, masyadong mapangarapin si Billy. At buong tapang na pinigilan niya sa simula pa lang. Ngunit nagmatigas sila at hindi nakinig, at marahil ang pangyayaring ito ay hahabol sa kanila habang buhay. Bumalik sa kasalukuyan, si Keiko at Lee Shaw ay dumating sa susunod na lokasyon na minarkahan. Ang lugar na ito ay puno ng mga bungo at kalansay, mukhang isang pugad ng kamatayan. Nakita ni Keiko sa ilalim ng lupa ang mga bala at ang kamera ni Billy. Agad siyang lumuhad at umiyak ng malakas, dahil alam niyang namatay ang kanyang asawa dito. Patuloy niyang sinisisi si Billy kung bakit niya kailangang iwan ang lahat, pati na ang kanyang buhay. 33 sa 35. Ang oras ay bumalik sa nakaraan nang nagtuturo si Billy sa mga estudyante tungkol sa koneksyon ng mga network tulad ng mga istasyon ng tren ng mga Titan. Ang network sa Isla ng Bungo ay ang sentral na istasyon na tumutulong sa mga Titan na makarating sa lahat ng dako ng mundo. Sa sandaling ito, dumating si Suzuki na may dalang bag. Nagalit ang doktor nang patuloy na sumisid si Billy sa isang teoryang walang batayan. Gumawa siya ng 10 probe para sa kanya, ngunit wala pa ring nakuha si Billy. Pinayuhan ni Suzuki si Billy na huminto at umuwi kay Hiroshi. Huwag mong iwan ang pamilyang mayroon ka para habulin ang pamilyang nawala sa iyo. Ngunit hinablat pa rin ni Billy ang bag at determinado siyang tuparin ang kanyang pangarap. Gusto ni Keiko na kumpirmahin kung bakit inabandona ni Billy ang lahat, pati na ang kanyang buhay, para sa kung anong demonyo. Siya at si Lee Shaw ay nagpunta sa huling lugar na minarkahan ni Billy, isang lugar na hindi pa niya nasusuri. Nakita ni Lee Shaw ang mga kakaibang tubo na nakakalat sa gilid ng lawa. Nang lumapit sila, nalaman nilang iyon ay mga produkto ni Dr. Suzuki. Lumabas na ibinaba ni Billy ang mga probe na ito sa network ng tubig. Sa bawat probe ay nakasulat ang pangalan ni Billy, ang taon na ibinaba niya ito, at ang lokasyon ng network ng tubig kung saan niya ito ibinaba. Lahat ng probe ay napunta dito na nagpapatunay na ito ang sentral na istasyon ng mga Titan. Tama ang teorya ni Billy. Hindi pa nababanggit, sa loob ng bawat probe ay may sulat, at ang sulat na iyon ay para kay Keiko. Lumabas na inabandona ni Billy ang lahat para lamang ipadala ang kanyang pagmamahal kay Keiko. Mamahalin niya siya sa mundong ito at sa maraming iba pang mundo. Ang kanilang pag-ibig ay pupunta kahit saan. Sa parehong oras, nagising si Titan X. Agad na iniksyon ni Isabel ang synapse system. Ang kanyang malakas na hiyaw ay tumawag kay King Kong upang bumalik. Sa kabilang banda, natagpuan din ni Kate ang itlog. Alam ni Kentaro ang intensyon ng kanyang ate, kaya't nauna na siyang pumunta doon. Muling kinumbinsi ni Kate ang kanyang kapatid na lalaki na magbago ng isip, at ibalik si Titan X sa kanyang tahanan upang tulungan siyang itama ang kanyang pagkakamali. Ngunit, ang hindi inaasahan ni Kate ay ginagawa ni Kentaro. Ang lahat ng ito upang iligtas ang kanyang ama. Handa siyang ipagpalit ang buhay ng dalawang Titan, kung makakatulong iyon upang mabuhay muli ang kanyang ama. Ngunit ito ay isang panlilinlang ni Isabel upang lokohin si Kentaro. Ngunit iginiit ni Kentaro na lahat ng desisyon ay sa kanya.
Pagkatapos magsalita ng kanyang kapatid, dumating ang security team, at ikinulong si Kate sa isang saradong silid. Samantala, si Keiko at Lisho ay abala sa paghahanap ng paraan upang dalhin si Titan X sa network ng tubig. Sa kasamaang palad, habang nag-iisip sila, isang kawan ng higanteng uod ang biglang sumugod. Gamulong sila tulad ng mga bowling ball. Napabilis na nilampasan pa nila ang dalawang masarap na biktima. Sa tabi nila, nahulaan ni Lisho na sila ay tumatakas mula sa isang nakakatakot na nilalang. At walang iba kundi si King Kong, ang hari ng isla ng bungo, na tumatalon sa mga tuktok ng bundok, patungo kay Titan X. Sa sandaling ito, isang lumang helicopter ang lumipad. Naglabas ito ng tunog ng isang butiki na gumagabay kay King Kong sa lumang base ng Monarch, batay sa huling bakas ni Titan X. Sa tracking device, agad na naintindihan ni Lisho ang layunin ni Isabel. Gusto niyang maglaban ang dalawang halimaw na ito hanggang sa mamatay ang isa. Mula nang umalis si Keiko at Lisho sa Access Mundi, napakabilis ng lahat ng nangyari, kaya wala silang oras upang makinig sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, gusto ni Lisho na malaman kung ano ang nangyari sa dalawang apo ni Kate matapos umalis siya at si Suzuki sa bahay. Ikinwento ni Keiko sa kanya ang tungkol sa kakaibang talento ni Kate. Nakakonekta siya kay Titan X sa pamamagitan ng tubig, tulad ng mga balyina na maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa sa napakalayong distansya. Kaya, sa pamamagitan ni Kate, ginamit ni Keiko ang device ni Suzuki upang i-record ang pag-uusap ng Titan. Ito ang unang patunay na may sariling wika ang mga Titan at maaari silang makipag-ugnayan sa isa't isa. Ngunit nagtataka si Lisho kung paano niya makakabit ng tracking device sa katawan ni Titan X. Kahit mahirap sabihin, umamin si Sho na siya ay nakipag-ugnayan sa kanyang sarili sa nakaraan habang nasa Access Mundi siya. Natigilan si Keiko nang marinig ito. Ilang segundo siyang natigilan. Ibig sabihin ba yun, magkasama kayo sa iisang panahon? Hindi ba? Bakit? Bakit hindi ka pumunta sa akin? Bakit? Hindi mo ako iniligtas sa harap ng galit ni Keiko, nasabi lang ni Sho na wala siyang sapat na tapang. Alam lang niya na kung iniwan niya si Keiko, mangyayari ang lahat tulad ng nangyari. Nagalit si Keiko kay Sho dahil sana ay mas matagal pa siyang nakasama ni Hiroshi at baka hindi namatay si Hiroshi sa kamay ni Titan X. Sa ibang pangyayari, ang grupo ni Team ay naglalakad patungo sa base ni Isabel. Habang pagod na pagod sila, bigla silang nakarinig ng tunog ng makina. Si Mai, na matalino, ay agad na nakaisip ng plano. Naghintay sila hanggang sa lumapit ang sasakyan, at nagkunwari si Mai na naliligaw. Bigla siyang lumabas at hinarang ang sasakyan. Nang huminto ang sasakyan, agad na lumabas si Tim at ang mga ahente. Mula sa gilid, pinilit ang grupo ng mga siyentipiko na sumuko, at ibigay ang sasakyan sa kanila. Ang grupo ay sinusubukang makipag-ugnayan kay Keiko at Sho, nang bigla silang magkita. Nagpalitan sila ng impormasyon, at nagpasya silang maghati sa dalawang grupo. Dadalhin ni Sho ang recorder sa helicopter. Iyon lang ang makakapaghatid kay Titan X sa lugar ng pagmimina. Samantala, sasama si Keiko sa grupo ni Tim. Pupunta sila sa base ni Isabel para iligtas ang magkapatid na Kantaro. 13 oras na lang, ayon sa pagkalkula ng computer, 6 na minuto na lang at magkikita na si Kong at Titan X. Desperadong naghahanap si Kate ng paraan para makatakas sa silid. Gumamit siya ng hairpin para buksan ang tornilyo ng vent. Sa huli, kinakalawang ito at tumalbog pabalik. Hiwa ang kamay ni Kate. Ngunit ang dalaga ay hindi sumuko. Ilang tornilyo lang. Paano? Ito magiging mahirap para sa isang physics teacher. Kumuha si Kate ng piraso ng bulak, pagkatapos ay mahigpit itong pinulupot ng wire. Pinagsama niya ito sa alkohol at baterya, at sa kaunting pagkiskes, agad na nagkaroon ng apoy. Ang init ay nagpaluwag sa mga tornilyo na tumulong kay Kate na matagumpay na mabuksan ang vent. Gumapang siya sa loob at nakakita ng manhole cover. Inilabas ni Kate ang kanyang ulo at, sa kanyang pagkagulat, sa tabi niya ay si Titan X na sinasaksak ng kuryente hanggang sa magwala. Lumingon ang halimaw at tiningnan si Kate nang may pagmamahal. Akmang bababa na si Kate nang biglang sumara ang manhole cover. Kasabay nito, ang grupo ni Keiko ay nagmamaneho na sa likod ni Titan X. Maya-maya lang, lumabas si Kong na umakit sa buong atensyon ng halimaw. Ginamit ni Mai ang kanyang binoculars at natuklasan na si Kate ay nakatayo sa gitna ng labanan ng mga Titan. Si Keiko ay walang pag-aalinlangan na sumakay sa sasakyan para iligtas ang kanyang apo. Samantala, ang grupo ni Tim ay may misyon na pasukin ang base ni Isabel at putulin ang koneksyon ng synapse mula sa katawan ni Titan X. Nagpalakpak ng dibdib si King Kong bilang pagpapakita ng lakas.
Umungol din si Titan X, nagpapakita ng kanyang pagiging agresibo. Matapos ang pagpapakita ng lakas, ang dalawang halimaw ay agad na naglaban. Si Kong, bilang isang Diyos ng digmaan, ay nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa bibig ng kalaban. Nahilo si Titan X. Ang kanyang tentacles ay nagpatalsik kay Kate na tumatakbo ng mabilis sa ilalim ng bangin. Isinugal ni Isabel ang lahat kay Titan X. Kung hindi ito mananalo, wala nang magagawa ang Apex sa isla ng bungo. Inutusan niya ang engineer na itaas ang synapse sa maximum, basta't kontrolado pa rin. Agad na, nagwala si Titan X, sumugod at pinatumba si Kong sa lupa. Kasabay nito, matagumpay na nakapasok ang grupo ni Tim, sa base sa pamamagitan ng Monarch Card. Nang malaman ito, nagpanik si Isabel, habang nagpa siya si Kentaro, na sumugal sa misyong ito. Sumugod siya at itinulak ang synapse lever sa maximum, na nagdulot kay Titan X na mawalan ng kontrol. Nagwala ang halimaw, pinagpapalo ang mga tentacles nito sa mukha ni King Kong. Nang magising si Kate matapos ang pagkahilo, nakita niya ang dalawang halimaw na nagpapalitan ng matinding atake. Takot na takot si Kate, nanginginig ang kanyang mga kamay at paa. Hindi makagalaw. Mabuti na lang at ang tawag ni Keiko ang nagpagising sa kanyang apo. Sa kabilang banda, habang si Tim at Mai ay nasa control room, nakatakas na si Kentaro at Isabel. Ang lahat ng ahente na hamarang sa kanila ay biglang pinatumba ni Isabel. Dahil itinulak ni Kentaro ang synapse sa limitasyon nito, hindi na gumana ang code. Gustong makialam ni Mai para putulin ang koneksyon, ngunit overloaded na ang sistema. Sa ngayon, ang tanging paraan na lang ay putulin ang koneksyon sa Titan. Bumalik kay Keiko, todo bilis na siyang tumatakbo. Sumigaw siya ng malakas para tawagin si Kate sa itaas. Nagbabanggaan ang mga halimaw, yumanig ang buong paligid, Keiko. Sa sandaling ito, parang langgam na lang siya sa gitna ng kaguluhan. Tumakbo siya ng tumakbo pero hindi pa rin makarating sa apo niya. Mabuti na lang at pinagpala si Keiko. May kakayahan siyang umiwas ng magaling sa mga hampas ng Titan X at matagumpay na nakarating kay Kate. Sa puntong ito, nagpapalitan na ng bagsik ang Kong at Titan X. Hindi lang sila basta naglalaban, gumagamit na rin sila ng mga kagat at pagkatapos ay isinunod ang malakas na sipa sa mukha ng kalaban. Pagbaba ni Keiko para salubungin si Kate, biglang inapakan ng dambuhalang unggoy ang sasakyan nila. Ngayon, isa na lang ang natitirang pag-asa para sa maglola. Ang tumakbo papasok sa bunker bago pa man sina Tim. At may mabuksan ang pintuan ng itlog ng Titan X. Biglang lumabas ang instinct ng pagiging ina ng halimaw. Nagising ito at kusa nitong pinutol ang koneksyon sa synapse. Pagkatapos ay binaliwala ang King Kong at iniunat ang mga galame para yakapin. Nang makita ang itlog sa kamay ng Titan X, agad na naintindihan ni Kong ang lahat. Kusa itong umakyat sa tuktok ng bundok, at umiwas para hayaang makabalik ang mag-ina sa kanilang tahanan. Matapos makuryente ang ulo ng Titan X, nagkagulo na ang lahat. Hindi na nito matukoy ang tamang direksyon patungo sa bitak. Sakto namang dumating si Lisho. Napaka-porma gamit ang lumang helikopter bago pa man magpatuloy. Gusto ni Kate na subukang kumbinsihin ang makulit niyang kapatid na si Kentaro. Ngayon lang naintindihan ni Kate ang tunay na kahulugan sa likod ng pagnanais na iligtas ang ama. Akala ni Kentaro ay mayroon pa isang bersyon ni Hiroshi sa Access Mundi. Kung mahahanap niya ang ama roon, baka sakaling maibalik niya ito. Umiling si Kate dahil alam niyang imposible iyon. Pero para kay Kentaro, ang pagligtas kay Kate ay isang bagay na akala ng lahat ay hindi posible hanggang sa magawa nila ito. Pagkasakay ni Kate sa helikopter, agad na pinalipad ni Lisho ang sasakyan patungo sa Titan X. Naglabas si Mai ng tunog ng halimaw para akitin ito patungo sa kanila. Sa simula ay hindi tumutugon ang Titan X hanggang sa lakasan ni Mai ang volume. Doon lang lumingon ang Titan X. Hindi pa man nagtatagal ng ilang segundo. Nasunog ang amplifier kaya napilitan silang sumugal. Inutusan ni Kate si Lisho na ay lapit sila sa Titan. Hinigpitan ni Keiko ang seatbelt ni Kate at pinalakas ang loob nito. Paghakbang sa unahan, nang makita ng Titan X si Kate, nagbago ang direksyon nito at sumunod sa helikopter patungo sa bitak. Hinawakan ng Titan X ang lawa at binuksan ang daan patungo sa Access Mundi. Lumapit si Kate at iniabot ang kamay, bilang isang palm. Naintindihan ng Titan X ang ibig sabihin nito. Dahan-dahan nitong hinawakan ang kamay ni Kate. Palm at salamat, bago pa man sumara ang lagusan. Nakita ni Lisho ang isang pamilyar na anino, at ang aninong iyon ay walang iba kundi si Keiko. Sa wakas, ang matanda ay nakita na rin si Keiko. Pareho silang napangiti sa sobrang saya at kasiyahan. Nagpadala siya ng mensahe ng palm kay Keiko. Ligtas si Keiko, tapos na ang misyon. 6 na linggo ang nakalipas. Dumating sina Kate at Keiko sa headquarters ng Monarch. Dito,
Inaalala nila ang mga pangalang nagsakripisyo para sa organisasyon, at ang misyon sa pagtuklas ng mga Titan sa mundo. Gusto ng direktor na alisin ang pangalan ni Keiko, pero naisip niya na kung hahayaan nilang malaman ng mundo, dadagsa ang mga tao. Ang Access Mundi ay ituturing nilang makina ng panahon o bukal ng kabataan. Bukod kina Keiko at Kate, alam din ni Lee, Kentaro, at Isabel ang halaga nito. Si Lisho ay naglaho na, habang ang magkaparehong naglalaban ay hindi alam kung ano ang binabalak. Dinala ng direktor sina Keiko at Kate sa basement, kung saan opisyal na itinatag ang Monarch 2.0. Sa ilalim ng pamumuno ni Keiko at Kate, kasama ang tulong ni Tim at Mai, ibabalik nila ang organisasyon sa tamang landas ayon sa hangarin ng mga tagapagtatag nito. Samantala, pumunta si Lisho sa isang kubo para maghanap ng impormasyon tungkol sa isang Titan na alam niya. Ilang araw ang nakalipas, dumating din sina Kentaro at Isabel para magtanong. Naniniwala silang iyon ang susi para mabuksan ang pinto, patungo sa gusto nilang makamit, at handa silang sunugin ang buong mundo para makuha ang Titan na iyon. Itinuro ng pinuno ang direksyon sa gubat pero hindi siya lumapit nang masyadong malapit dahil sa takot. Ang patunay ay ang mga braso niyang puno ng peklat mula sa paso. Gayunpaman, hindi natakot si Lisho. Nagpatuloy siya sa pagtawid sa gubat hanggang sa tuktok ng bundok kung saan makikita ang super halimaw. Si Rodan, ang demonyong apoy na may katawang puno ng kumukulong lava.